Irish! Ano ba anak? Tanghali na at bakit nakahilata ka pa sa kama, ha? Mag-aalas 7 na at unang araw mo pa sa trabaho. Sigaw ng ina ni Irish na nooy ginigising nito ang anak na dalaga. Nag-iinat-inat pa si Irish habang nagkamot ng ulo sa inis. Naman, aabutan sa kabilang bahay ang bunganga nyo. Abaye, ako lang naman itong inyong ginigising at hindi ang buong barangay ano? Inis pa nitong sagot sa ina. Kung hindi ako sisigaw, wala rin naman sa'yo. Maghanda ka na. Utos pa nito. Iyon na nga ang ginawa ni Irish. Kahit na tinatamad pa ito, kailangan niyang pumasok ng maaga dahil unang araw pa niya sa kumpanyang kanyang inaplayan. Nang matapos at naka-office attire na ay umupo na ito sa pagkainan. Aba naman anak ang lupit mo naman. Binilhan kita ng makeup kahapon sa palengke para magamit mo sa trabaho Naghilamos ka lang ata at naligo. Tinignan mo na ba ang itsura mo sa salamin? Abaye, para kang matanda sa pormahan mong yan. Pinabayaan na nga kita sa gusto mong hindi mag-ayos sa college Pati ba naman sa trabaho, ay di ka na natuto. Buliyaw pa nito sa anak na nooy kumakain na. Wala kasi itong ka-makeup at nakabungkus pa ang mahabang buhok at suot nito ang eyeglass. Para siyang mula sa sinaunang panahon. Ngunit wala siyang pakialam. Magtatrabaho siya at hindi lalandi. Anak naman, bumalik ka sa kwarto at ayusin mo ulit ang itsura mo. Pakiusap pa ng ina. Ngunit pasok sa tenga at tagos lang sa kabila ang bawat sinasabi ng ina. Ma, trabaho ang pupuntahan ko doon. Tinanggap nila ako dahil sa skills ko at hindi dahil sa itsura ko. Mayos naman akong tingnan at hindi madumi. Sagot nito, sabay tayo saka humalik at nagpaalam na sa ina. Hahabulin pa sana ito ng ina, subalit mabilis na nakalabas ang dalaga. Pati ang paglalakad mo, ayusin mo dahil para kang siga sa kanto. Habol pang sigaw ni Aling Rose. Pero kinampay lang ng dalaga ang kamay na tila nagpapaalam na. Sa Lucenas Corporation Company ang pasok ng dalaga. Maaga siyang pumasok subalit dahil sa trapiko ay malilate na siya. Nagtatakbo siya ng makababa na sa jeep na sinakyan niya papunta sa papasukan niya. Muntikan pa siyang hindi papasukin ng guard dahil sa nakaligtaan pa niyang isuot ang nameplate niya. Natanggap siya bilang sekretary ng CEO ng kumpanya dahil sa record niya kaya iyon ang nagpapasa sa kanya sa trabaho. Papasara na ang elevator pero tumakbo siya at pinigilan ang nagbabadyang pagsara nito. Halos mag-overload na ang loob subalit nakapasok pa rin siya. Medyo naiinis pa ang mga nasa loob. Pinindot niya ang close button. Di siya mapakali kaya medyo ibinababa niya ang palda na maiksi. Para na nga silang sardena sa loob subalit nakalikot pa siya. Nang hahawiin na niya ang likod ng palda niya upang maayos ay may nasagi siya. Tumikhim ang nasa loob. Napatigil siya saka bumukas ang elevator. Di naglaon ay siya na lang ang natira at ang isang lalaki na matangkad sa pagkakatansya niya dahil sa nakikita niya ito sa peripheral vision niya. Ayaw niya itong harapin, baka punahin pa nito ang ginawa niya. Gusto niya ang normal kumilos na para bang walang nangyari. Pagkatapos, bumukas na ang elevator. Tumindig siya ng maayos, saka matuling lumabas nang biglang magsalita ang lalaki. Miss, mag-iingat ka sa mga galaw mo. Di kung ano-anong nasasagi mo. Sabi ng lalaki, nakasabay niya sa elevator. Nainis si Irish dahil malilate na nga siya, tas nakikiabala pa ang lalaki. Humarap ang dalaga sa lalaki ng taas noo. Nakataas pa ang kabila nitong kilay. Pagbaling niya dito, ay sa kanya tinarayan ang lalaki na nasa loob pa ng elevator. So, ba't di ka kasi umusog? Pakalat-kalat kasi. Sabi ni Irish, sa lalaking walang ekspresyon ang mukha. Tila nanlalamig ito, saka tinalikuran ang lalaki at mabilis na naglakad. Dinig pa ang takong ng kanyang heels na parang siga kong maglakad. Umupo siya sa desk at ipinatong ang bag sa lamesa na nakalaan sa kanya sa labas ng office ng kanyang boss. Sa kanya na pag-isip-isip na ang gwapo pala ng lalaking nakaharap niya. Umiling-iling siya nang may lalaking dumaan sa harap niya at bahagya siyang nilampasan.
Pagkatapos ay humarap sa pintuan ng office ng boss niya. I-ready mo bawat schedule ko, okay? Sagot ng pamilyar na boses na ikinalingon niya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Tulad ng dati, wala pa ring ekspresyon ang lalaki na pumasok sa office. Doon na lamang nag-sink in sa utak niya na iyon pala ang boss niya. Tinampal-tampal ko pa ang noo ko matapos malaman na siya pala si Mr. Del Frega nang biglang mag-ring ang aking telepono na ikinagulat ko. Muntik pa akong mapatalon matapos marinig iyon. Hello? Sagot ko muli sa kabilang linya. Miss Di Matibag, will you please come into my office right now? Sagot ni boss. Patay, ito na nga ba sinasabi ko? Mahina kong sabi. What did you say? Mukhang narinig ata ni boss. Sir, coming na po. Sagot ko sa kamarahang ibinaba ang telepono. Inayos ko ang sarili ko, saka pinaseryoso ang mukha. Pumasok na ako sa office, saka ngumiti ng marahan sa boss ko. Nakadikwatro pa ang pagkakaupo nito at medyo pinaikot-ikot nito ang kanyang upuan habang nilalaro-laro ang ballpen sa kanyang daliri. Did the orientator miss to tell you that you should make a black coffee every morning and even lunch? Seryosong tanong nito sa akin. Well, sir, as far as I remember, ikaw na daw po ang mag-uutos nun sa akin. May dalawa ka daw kasing gusto. So, tell me first before I do. Tiningnan niya ako sa malamlam na paraan. Black coffee, mas matapang pa sa'yo. Within 3 minutes, kailangan andito na. Utos niya sa akin. Agad akong tumalima dahil boss na talaga ang kaharap ko. Sa pagmamadali ko ay nakalimutan ko na mag-apologize. Lumabas ako at nagtimpla ng coffee. Sabi niya matapang. Mas matapang pa sa akin. Kung kaya't, di ko na nilagyan ng asukal. Bitter ako. Nang makabalik ako, ay inilapag ko na sa harapan niya. Nakatingin ito sa hawak niyang paper, saka dinampot ang cup. Nang inumin niya ito, ay walang ano-ano'y naibugan niya. What the hell is this? Ang pait sobra. Reklamo nito sa akin na nagsalubong ang kanyang kilay. Sabi mo, mas matapang pa sa akin. Well, di lang matapang, bitter pa. Next time kasi sir, huwag niyong ikumpara sa tao ang pinapagawa ninyo. Sagot ko dito. Natahimik siya at halatang pigil ang sarili na sumigaw. Magtimpla ka ulit ng black coffee, tapos linisan mo ito, maliwanag? Mariin niyang utos. Ang cool ni sir, kasi kahit galit, ay pigil pa rin ang hininga para lang hindi magwala. Parang Leo na tahimik lang, pero napakabangis. Opo sir. Saka ulit ako nagtimpla. Inayos ko ang pagtitimpla ko. Tinikman ko pa ito. Nang okay na ang lahat ay bumalik ako. Pagpasok ko ay kunot ang noo niya. Ate, punasan niyo po yung lamisa ni sir. Utos ko sa janitress na kasama ko. Saka inilapag ang kape niya. Bumaling ako kay sir. Sir, iusog po muna ninyo yung upuan ninyo nang malinis ni ate itong desk ninyo. Pakiusap ko kay boss. Napamaang lang si sir saka tumayo. Inantay muna niya na matapos ang janitress bago ako hinarap. Miss Di Matibag, I told you to clean up on your own. At nagdala ka pa talaga ng janitress na maglilinis dito? Sabi niya sa akin na mariing nakatitig sa mga mata ko. Well sir, I'm here as your secretary and not as your personal maid. And of course, I made you coffee. Do I need to cut my body in order to do a multitask? Multitask at one at a time in a different place? Taas noo kong sagot. And by the way sir, sorry nga pala sa nangyari sa elevator. Dagdag ko pa, saka kinuha ang kape at iniabot sa kanya. Here, inumin niyo po muna ito. That will turn your negative vibes into positive vibes. Kung wala na po kayong ipag-uutos, ay maaari na po ba akong umalis? Kinampay na lang niya ang kamay, nahudyat na lumabas na ako. Bumuntong hininga ito, saka tumalikod at ininom ang kape. Napangiti ako. Have a nice day, sir. That girl is so mean. Napailing ako habang hinihigop ang kapeng timpla niya. For the first time in my life na may sumagot sa akin, hindi man lang niya na-acknowledge kung sino ang kausap niya. Now I know
Why her last name is Di Matibag. Humigo pa ako ng kape. Maayos naman ang pagkakatimpla. Di gaya kanina. Ugaling-ugali niya ang naibug ako. Well, let's see, what can you do? Nasabi ko na lang sa aking isipan. Bumalik ako sa desk ko. I opened my laptop and so far, ang bilis niya magsumite ng kailangan ko. Nandoon na lahat ang schedule ko. Tumawag ako ulit sa babaeng yun kahit ayaw ko pang marinig ang boses niya. Hello, Miss Di Matibag? Kindly, don't let anybody enter in my office kung may maghahanap sa akin. I have some important matter needed to be done here. Formal kong utos dito. Ayoko namang magmukhang tanga. Kung iisipin ko pa ang mga nangyari kanina, nag-focus na lang ako sa ginagawa kong work. After a few hours, may kanina pa tumatawag sa personal phone ko. It was Mom. Yes, Grandma? Sagot ko sa cellphone. My grandson, who's that woman blocking your door? Hindi niya pinapapasok si Patricia. Galit na sabi ni Lola. Grandma, my new secretary. I don't care. Fire her. How dare she is? Kilala ba niya yung hinaharangan niya? Muli pa nitong bulyaw. Okay, lalabas na ako. Di ko na inantay sumagot si Lola dahil ibinaba ko na ang telepono. Nainis ako. Andito na naman ang babaeng yun. Ang babaeng ipinipilit sa akin ni Lola. And this woman is aggressive also. That's why, ipinag-utos kong walang papasukin kahit sino dahil alam kong iistorbohin na naman ako noon. Di ko inakala na magsusumbong pala siya kay Lola. Paglabas ko, ay isang mainit na tagpo ang nabungaran ko. Lumayas ka sa kumpanyang ito. Sigaw ni Patricia kay Irish. Kayo po ang lumayas. Sinusunod ko lang ho ang utos ni Sir. Sagot ni Irish dito na seryoso pa rin nakatayo na animoy di natatakot. Fiancé niya ako, kaya I have rights to come here anytime. Duro pa niya kay Irish. Patricia, tawag ko dito. Nang lumingon siya sa akin, ay nagpapi-face siya saka umiyak na parang bata na papunta sa akin upang yakapin ako. Pero umiwas ako. Will you please stop acting like immature? Ako ang nagsabi na walang papapasukin dito, kaya don't blame her. Umuwi ka na. Pakiusap ko dito. Yang matandang yan? Look how she look like. Nag-hair ka pa. Matanda naman. Paninira pa nito. Sekretary po ako dito, hindi model. And look how you look like. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Patricia, nawari ng aasar. Naka-off shoulder kasi ito at napakaikli ng short. Saka umupo si Irish sa upuan niya at humarap sa computer na parang walang nangyari. Aba, tingnan mo nga. At napakabastos niya, Han. Tinalikuran niya tayo. So, nag-i-expect ka pa pala ng respect? Where in fact, you did not even respect yours. Matapang niya sabi. Nakatingin lang ako sa kanila. Napangiti ako subalit. Nakuyom ni Patricia ang kamay at akmasanan niyang aatakihin si Irish pero inakay ko na siya paalis. Nakakasira ng araw ang nangyari. While inihahatid ko si Patricia sa elevator ay nagsalita pa ito. Han, fired her. Utos nito. Nang makapasok na siya sa elevator ay agad kong iniwan ito. No. At huwag mo na akong pakialaman sa trabaho ko, okay? Nagpunta na ako sa office. Napangiti ako sa inasta ni Irish Di Matibag. Mukhang matapang talaga siya. Well, may atraso pa siya sa akin. Mukhang kakayanin naman niya ang mga task na ipapagawa ko. Humanda siya. Saka sumilay ang isang sulok ng aking labi. Nang makapasok si Frank sa kanyang office, ay saka nag-angat ng ulo si Irish. Hinilot-hilot pa nito ang kanyang sentido. First day, puro na lang trouble kaagad ang na-encounter niya. Tumayo siya saka pumunta sa coffee maker machine upang magkape. Eto na lang ang nagpapa-excite sa bawat umaga, hapon at gabi niya. Umupo siya sa kanyang desk at saka nag-browse sa cellphone dahil wala pa namang dumarating na trabaho at utos ni Mr. Del Fuega. Speaking of Mr. Frank Del Fuega, I bet he's handsome, but not that type of man who can keep a woman. He's too cold enough.
Kung tumingin, parang bangkay na umahon mula sa hukay. Pero kahit ganun, ang pogi pa rin niya. Sabay higop ng kape niya. May medical certificate ka ba? Tinig ng nasa likuran na muntik ikinasamid ni Irish sa kapeng iniinom niya dahil sa gulat. Oh, sorry. Nagulat ata kita. Muling sabi ni Frank sa dalaga na tila nag-uuyo. Sir, ano ba naman kayo? Kanina pa ba kayo dyan? Reklamo pa nito dahil muntika na nga siyang mapaso. I heard something a while ago. Kinabahan si Irish dahil baka narinig nito ang sinabi niya kanina pa. Kako, mukhang oras na ata para ipagtimpla kita ulit ng coffee. Kasi mukhang nanlalamig ka na dyan sa loob ng office. Baling ni Irish kay Frank at seryoso ang mukha upang di mapaghalataan sa sinabi niyang pang-aalipusta sa binata. Well, is that so? Good idea. Gawan mo ako ng coffee. Kagaya niyang sayo. But you forgot to tell me about your medical certificate. Muli pa nitong sabi, I'm physically fit. Isa pa, kaya ako natanggap dahil complete ang mga requirements ko. Pagtataka ang paliwanag sa boss niya. Yeah, physical fit but I don't know kung mentally fit ba. Sige, gawan mo ako ng kape. Asar ni Frank kay Irish, ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang malamig na ekspresyon. Aba? Titindig na sana si Irish sa kinauupuan upang harapin si Frank, subalit pinagsarahan na siya kaagad ng pinto. Naiinis man, subalit nagtimpla pa rin ito. Nang ibigay niya sa kanyang boss at akma sana siyang tatalikod ay nagsalita si Frank. Miss Di Matibag, this coffee is too hot. Palitan mo to. Muli pa niyang utos na nasa laptop ang paningin. Nagsalubong ang kilay ni Irish dahil sa pag-uutos nitong palitan ng kape. Padabog niyang dinampot ang kapeng tinimpla niya. Nang makaalis si Irish, ay saka lamang nag-angat ng ulo si Frank sabay ngiti. Ganyan nga, sundin mo lahat ng inuutos ko. Matigas ka pala ha. Sabay baling ulit sa laptop niya. Sa kabilang banda ay inis na inis ang dalaga. Kinalmahan niya ang sarili, saka maingat na ginawa ang pagtitimpla. Pagkatapos ay, bumalik na ulit ito sa office ni Frank. Sir, here's your coffee. Enjoy. Maingat sana siyang pupuslit kaso, tinawag siya ulit ni Frank na ilalapag na ang tasang kapeng kagagawa niya. Miss Di Matibag, parang maligamgam naman to. Kape ba to? Reklamo niya ulit. Ganun po ba? May problema ata, sir. Sagot ni Irish. Oo, may problema nga. Make another one. Diin ni Frank sa huli nitong sabi. Di na dinampot ni Irish ang tasa saka umalis na. Napangiti ulit si Frank. Natutuwa siya sa bago niyang sekretary. Saka hinigop ulit ang kape. Wala namang problema sa lahat ng tinimpla niya. Katunayan nga, lahat masarap at pwede na rin siyang magtayo ng coffee shop. Kaso, pahihirapan niya muna ito dahil sa inasta niya rito. Well, formal naman siya makitungo, subalit something about her presence na trigger ako. Sabi ni Frank sa sarili. Nang bumalik na ang dalaga, ay nagtaka si Frank. Wala itong dalang kape. Miss Di Matibag, where's my coffee? Wait sir, let's fix the problem first. Pagkatapos ay may dumating na doktor sa loob. Sino po ipapacheck, ma'am? Tanong ng doktor. Si Mr. Del Fuego po. Baling nito kay Frank. Wait! What is this? Napatayo na si Frank mula sa pagkakaupo nang mariing nakatitig sa dalaga. I told you, we will fix the problem first. Unang-una, nawawalan ka na ng panlasa dahil sa tinimpla ko nung una. Gaya nga ng utos mo, kagaya ng kape ko ang iniinom mo. Di nagreklamo ka. So, I prepare another one. That time, I make sure na everything is okay. Kaya pinatikim ko muna sa iba't ibang employer and they said, masarap daw. So, mukhang nasa sayo po ang problema. Mahabang paliwanag ni Irish. Lalapit na sana ang doktor, ngunit pinigilan siya ni Frank. No, umalis ka na dito. I'm gonna talk to my secretary, doc. Maotoridad na sabi ni Frank. At dahil CEO ang kaharap, ay umalis na rin ang doktor. Pagkatapos ay hinarap si Irish.
So, what are you thinking about, Miss Di Matibag? Galit na sabi ni Frank. How about you, Mr. Delfrega? Seryosong ibinalik ang tanong kay Frank. Me? Well, I'm the CEO of this company and you're acting like you're the supreme one. Is that how you act in front of your boss? And is that how you give punishment to your secretary? Balik tanong ulit ni Irish. Nahilot-hilot ni Frank ang sintilo dahil sa inasta ng dalaga. Kinampay nito ang kamay. Hudyat na umalis na dapat ang dalaga bago pa magwala ang leon. Nakapikit si Frank habang nag-i-exhale-inhale ito. Dinampot naman ng dalaga ang tasa. Nasa harap na ng pintuan si Irish nang magsalita ito. Sir, mabuti naman at naubos niyo ang maligamgam niyong kape. Saka lumabas ang dalaga. Napatingin si Frank sa pintuan, subalit na isara na ni Irish ang pintuan. Naalala niya, masarap ang kape. Napahiya siya sa lagay na yun dahil nalaman ng sekretary niya na ininom niya ang kape. Umupo na lang ito saka muling itinuon ang paningin sa laptop. Samantalang ang dalaga ay hagalpak ng tawa sa kanyang kinauupuan habang naalala niya ang reaksyon ng boss niya. Hindi niya maiwasan na matawa na lang. Ang leon parang isang kuting. Nang mag-ring ang telepono nito. Miss Di Matibag, I have to meeting this afternoon and evening. Be prepared also, you're gonna come with me. Isinulat naman iyon ni Irish upang walang makalimutan. Wait, require ba talagang sumama ako? Tanong nito sa sarili, saka nagkibit balikat. Well, tingnan natin kung hindi ka maninigas later. Matigas ka ha? Sambit ni Frank sa sarili. Miss Di Matibag, are you ready? Tanong ni Frank, nakakalabas lang sa office. Sakto namang, isusukbit na ni Irish ang kanyang shoulder bag upang i-remind sana ang boss about sa meeting. Yes sir, let's go. Sagot naman ng dalaga. Unang pagkakataon na ngumiti si Frank sa kanya. Well, bring all the folder at the top of my table, okay? Then follow me at the elevator. Utos niya sa babae. Tumalima naman ang dalaga. Pagkatapos niya sa office ay agad niyang nakita ang sandamakmak na folder. Seriously? Napatampal na lang siya sa kanyang noo na tila ba alam na niyang nananadya ang boss niya. Kaya pala sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakita ito ng ngiting tagumpay. Padabog na kinuha ni Irish ang mga iyon. Puno ng papers ang bawat loob noon kaya medyo nakakangalay pag nagtagal dahil makakapal din ang laman ng papel noon. Bwese talaga yun. Samantalang hinihintay ni Frank ang dalaga sa tapat ng elevator na hindi pa nagbubukas. Natatawa-tawa pa itong nakatingin sa kanyang cellphone dahil naka-attach doon ang kamera ng CCTV sa loob mismo ng cellphone niya. Kaya nakita niya ang reaksyon ng dalaga. Well, magdusa ka. Asik pa nito sa mahinang tono. Di naglaon ay dumating na si Irish. Nakatayo lang si Frank sa kasininyasan ito na pindutin ang boto ng elevator. Nagsalubong ang kilay ni Irish dahil hawak nito ang mga folder. Iniangat ni Irish ang dala niyang folder upang ipakita rito na may dala-dala siya. Hindi naman yan mabibigat kaya kaya mo na yan. Sekretary naman kita kaya sundin mo ko. Maotoridad na utos ni Frank. Numiti na nakakaloko sa Irish, saka tumingin sa likuran ni Frank. Boss naman, may hawak akong mga folder tapos sa akin nyo pa iutos sa pindutin ang button? Cellphone lang ang hawak ninyo, di nyo pa magawa. Malakas na reklamo ni Irish. Nagsalubong ang kilay ni Frank ng, Ay, ano ba yan si sir? Napaka-gentleman naman. Oo nga, simpleng pindot lang. Sa pangit pa niyang sekretarya pinapagawa. Bulong ng dalawang empleyado na di napansin ni Frank na napadaan. Nanlaki ang mga mata ni Frank dahil sa pagkapahiya. Agad niyang pinindot ang button, saka pumasok ng seryoso ang mukha. Tinitigan naman ni Irish ang dalawang dumaan na nagbubulong-bulungan pa rin. Nang sulyopan ng dalawa si Irish ay nakita nilang masamang nakatitig ito sa kanila saka inirapan ang mga ito. Naiinis siya dahil ini-expect niya na pupunahin ang pagiging gentle dog ng boss niya upang siya ang magmukhang kaawa-awa. Subalit,
Nasali rin siya sa nalait. In short, nagisa sila sa sarili nilang mga mantika dahil sa kanilang pagmamatigas. Tiningnan ni Irish ang refleksyon sa pintuan ng elevator. Saka binaling-baling ang mukha na tila tinitingnan ang side to side ng kanyang mukha. Narinig mo naman na pangit ka, di ba? Kaya wag mo nang tingnan ang bawat anggulo ng mukha mo. Maguguluhan ka lang at mas masasaktan ka. Seryosong sabi ni Frank. Ikaw naman, napaka-gentle dog mo. Simpleng sagot ni Irish. Galit na ngayon ang ekspresyon ni Frank na humarap sa babae na hanggang balikat lang niya. Ikaw ha, di ka ba matigil-tigil sa kakasagot mo? Asik nito sa dalaga na nakataas ang kilay na tila nagbabala. Pero si Irish di natinag sa pakikipagtitigan dito nang biglang bumukas ang pintuan ng elevator at nakita ng mga papasakay na empleyado ang eksena ng dalawa. Napaharap sila sa katumikhim si Frank, samantalang si Irish naman ay inayos ang eyeglass niya. Good afternoon, sir. Bate ng mga empleyado. Tumango lang si Frank bilang tugon. Saka sila naglakad. Seryoso ang mga tingin at sabay maglakad ang dalawa. Grabe, ang gwapo talaga ni sir. Sabi ng ilang kababaihan na nagtatrabaho din doon. Makakalaglag panty talaga siya. Sagot ng isa, please be mine, sir. Mahinang sabi pero dinig ni Frank at Irish ang mga tila nagpaparinig na kababaihan kay Frank. Hey, hey, hey! Tawag ng isang lalaki na naka-Amerikana na rin gaya ni Frank. Tumigil sila sa paglalakad saka hinarap ang tumawag. Sandro! Malamig na sambit ni Frank. Para kayong Terminator na naglalakad. Yung hasta la vista, baby. Biro pa nito sa pinsan niya. Kung wala ka importanteng sasabihin, aalis na kami. May meeting pa ako. Malamig na sabi ni Frank. Wala naman, cuz. Dinistract lang kita. Napakaseryoso niyo kasi. Sagot nito sabay baling kay Irish. Hi, miss. Pagpasensyahan mo na tong pinsan ko. Napaka-harsh niya. Sabi niya sabay talikod upang umalis. Istorbo. Tanging na isambit ni Frank. Naglakad na sila papalabas sa kumpanya upang magpunta sa meeting place ng isa sa mahahalagang tao na partnership nila. Pagkarating nila ay saktong andoon na rin ang matandang makakausap nila. Inilapag na ni Irish ang folder sa lamesa. Good afternoon, Mr. Baygon. Bati nito sa may katandaang lalaki na may pagpanot pa ang buhok. Nice to meet you, Mr. Del Fuega. Kamusta? Bati nito kay Frank. I'm fine. Well, this is Miss Dimatibag, my new secretary. Pagpapakilala nito kay Irish, nginitian naman siya. Nay, andito na po ako. Sigaw ni Irish pagkarating sa kanilang bahay, habang ang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanya ay nakatanaw sa kanya. Nakaparada lang ito na medyo malayo sa bahay nila Irish. Tumango-tango lang ang sakay noon. Tila masayang nalaman kung saan nakatira ang dalaga. David, palargahin mo na. Utos nito sa kanyang driver. Nagtungo ang sasakyan sa isang exclusive na bar. Dito muna ito magre-relax. Matagal-tagal na rin kasi itong hindi nakakapunta rito dahil panay siyang nagtatrabaho. Oy, Mr. Baygon, how was your day? Been a long time, ha? Bati ng mga kaibigan nito na inabutan niya. May kanya-kanya pang kanlong na mga babae at tila lasing na rin ang mga ito. Alam niyo naman ang trabaho, kabilaan ng mga appointment na di pwedeng baliwalain. Mag-relax ka na bago ka bumalik sa misis mong masungit. Ani ng isa nitong kaibigan. Sino ba ang bagong pasok ngayon? Tura ni Mr. Baygon na ang tinutukoy ay ang mga babaeng pwede nilang i-table. Si Hazel, ayun, katabi ni Madam Z. Fresh na fresh pa yun, batang-bata. Turo nito sa dalagang nanginginig pa. Halatang probinsyana dahil halata rito ang panginginig. Napangisi naman ang matandang panot sa nakita. Pakisabi na ilalabas ko ang isang yan. Utos nito sa mga kaibigan na nagkatinginan pa sa kangumisi na animoy mga asong ulol na uhaw sa laman. Pagkaligo ay nagtungo na ako sa kusina. Kamusta ang trabaho, anak? May pagkain ho ba?
Tanong ko na di man lang sinagot ang tanong ni Mama. Abay, akala ko ba ay kumain kayo sa labas? Nag-text ka pa sa akin kanina? Ah, yung mga pagkain ng mayayaman? Isang plato doon. Di ba ata mabubusog ang pusa nun? Tas pang groceries natin yun ng isang buwan ng presyo. Sarkastikong paliwanag ko. Aba kanin lang ang nariyan. Di na ako nagtira ng ulam kasi akala ko di ka kakain. Wika ni inay, sabay turo nito sa rice cooker. Ox na to, ma. Noodles na lang, ipapang forever ko dito. Ewan ko sa'yo, matulog ka na maaga ha. Sabi na lang ni Mama, saka tinalikuran ako. Opo. Maikli kong sagot, kahit hindi naman talaga ako matutulog kaagad. Marami pa akong paperworks na kailangang tapusin. Kaya, alam kong kailangan kong maghanda ng kape. Wala naman talaga akong reklamo sa work. Kung tutuusin, dedicated talaga ako when it comes to work. Pagkatapos maluto ng noodles, ay inilagay ko sa isang lunchbox ang kanin. Saka, ibinudbod rito ang noodles. Tinakpan ko ito, saka ko sinake-shake. Kumuha ako ng kutsara, saka nagtungo sa kwarto. Umupo na ako sa aking desk, saka kumuha ng isa pang lamesa upang ipatong ang heater para makapag-init ng kape. Inihanda ko ang aking laptop, pati ang mga folders, saka ibinuklat ito upang basahin habang kumakain. Easy to eat, kahit parang suka kung titingnan, dahil sa pinaghalong kanin at noodles. Pero kahit ganon, mas masarap pa rin ito kaysa sa kinain namin sa labas. Mukhang marami-rami ata to. Nasambit ko sa aking sarili, saka tiningnan ang wall clock. 3:00 na ata ako nito matutulog. Gigising ako ng 4:30 AM. Dalhin ko na lang ang mayo ko bukas para may service ako sa pagpunta ko roon. Para di na-hassle sa traffic bukas. Kahit kaunti lang ang magiging tulog ko, at least matapos ko na ang lahat ng ito. Baka ano pa sasabihin ng demonyong boss ko pag di ito natapos. Nakakainis, pero boss is boss. Boss, andito na po ang mga paperworks. Sabi sa akin ni Irish, nakakapasok lang sa office. Ipinatong niya ito sa lamesa, saka nagtanong, Boss, may kailangan po ba kayo? Tanong nito sa akin, pero sa malambing na paraan. Nakakapang lambot. Wala, you can go now, Miss Dimatibag. Utos ko rito dahil iba na ito kung makatingin sa akin. Palapit siya ng palapit habang nag-a-unbutton ng kanyang suit. I said, you can leave now. Nagtaas na ako ng boses, ngunit mas naging agresibo ang mga tingin niya. Ang creepy. Boss, lagi nilang mainit ang ulo ninyo. Hayaan mo, pakalmahin ko yan. Napakalambot ng tinig niya, nawari inaakit ako. Umupo siya sa kandungan ko, di ako makagalaw. Palapit ng palapit ang mukha niya sa akin habang hawak ang necktie ko. Nanlalaki ang mga mata ko sa takot nang ngumisi siya, sabay naging halimaw ang mukha niya. Napabalikwas ako ng bangon. Hinawakan ko ang leeg ko at niluwagan ang aking necktie, saka tumingin sa aking paligid. Nasa mansyon pa rin pala ako. Damn that woman. Kahit sa panaginip, nambubulabog. Nasambit ko na lang. Tumayo ako para magtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Tiningnan ko ang aking wristwatch. 9:00 pa lang pala ang oras. Bagsak na ako sa higaan nang makauwi ako. Hey, my grandson! Tawag sa akin ni Lola na andito pala sa mansyon. Hi, Grandma! Sagot ko na ikinabigla ko dahil malapad ang ngiti nito sa akin. Saka ako nagmano. You attend at the meeting? Good job, my grandson. Sabi ko na nga ba at magbabago ka rin? At sineseryoso mo na rin ang family business natin? This is the first time na you made an agreement to our investor. Success din daw yung usapan ninyo. Paliwanag niya na halatang masayang masaya. Keep it up, grandson. Sabi pa nito sabay tapik sa aking balikat. Eto ang kauna-unahang pinuri ako ng aking lola since namatay si mom. At ang daddy ay busy sa ibang bansa. I will. Maikli kong sagot.
Umupo ako while drinking water. Napangiti ako sa kakaparusa ko sa sekretarya ko. Hindi ko namalayan na marami akong natapos na project ngayong araw. Matatapos niya kaya ang sandamakbak na trabaho sa bahay nila? For sure, tulog na yun ngayon. Mahina kong sabi na nooy nilago ko na ang natitirang tubig saka nagpalit ng damit upang makatulog na ng maayos. Habang nasa shower ako, ay naalala ko yung nangyari sa elevator kasama si Miss Di Matibag. Napatawa ako habang binabasa ng katubigan ng shower ang buo kong katawan. I find her cute despite sa mas mukha pa siyang nambubugbog. 3 a.m. na nang matapos ni Irish ang lahat. Pinaganda at inayos na niya ang lahat ng folder. Kaya, inilagay na niya sa kanyang drawer ang lahat. Pagkatapos ay tumayo na ito saka humilata sa kanyang kama. Sinet up na niya ang kanyang alarm clock ng alas 4:30 ng umaga. Naalimpungatan ang dalaga pagkarinig sa kanyang alarm clock. Parang kakapikit pa lang niya ay nagising na ito. Kahit ayaw pa niya ay mas mahalaga pa rin ang trabaho niya. Pagkabangon ay nagtungo na ito sa banyo upang mag-toothbrush at hilamos. Pagkalabas ay nagsaing na ito at nagluto ng simpleng ulam, pinakbet. Magkakahalo na ito at malinis na nakalagay sa isang plastic sa ref nila. Iluluto na lang, magbabaon kasi siya. Pagkatapos ay nagmadali na itong naligo. Nang matapos ay kung ano-ano na ang pinaghahalughog niya sa kanyang cabinet, tinitingnan ang sarili kung ano ang babagay sa kanya. Well, pare-parehas lang naman ang pang-office attire niya. Kaso ang pinagkaiba nga lang ay ang mga kulay nito. Sukat dito, sukat doon. Pinaghahandaan niya ang araw na ito sa di niya malamang dahilan. Napili niyang magsuot ng light pink pero hindi siya nagme-makeup. Hindi naman siya oily face or dry kaya okay lang. Alas 6 na siya nang matapos. Tamang-tama dahil kagigising lang din ng nanay nito. Magandang umaga. Mabuti at nagising ka ng maaga. Bati ng nanay ni Irish. Magandang umaga rin ho, Nay. Kailangan kong pumasok ng maaga kasi alam nyo na traffic. Kanin ito sa mama. By the way, inihanda ko na rin pati almusal nyo. Sabi pa nito, nakakatapos lang kumain. Tumayo ito at aalis na sana. Hay naku anak, mag-makeup ka nga. Inis nitong wika sa dalaga. Ngunit pasok sa tenga labas sa kabila. Napailing ang nanay niya. See you, Nay. Sabi ng dalaga saka umalis. Bitbit ang sandamakmak na papeles. May hawak pa itong susi, kaya sigurado siyang magmumotor ito. Nang maalala niyang nakapink ang anak na usually di niya isinusuot, agad-agad itong nagtungo sa kanyang kwarto at binuksan iyon. Nangangalaiti sa sigaw ang nanay nito na halos ikayanig ng bahay nila. Nagkalat ang mga papel. Ang lalagyang pagkain na lunchbox ay sa sahig na kalapag. Ang mga damit na ay kung saan-saan. Di na alam kung asan doon ang lalabhan at hindi. Di pa inayos ang higaan. Paano na naman niya ito aayusin? Dumating na ako sa office, dala ang mga folder. Walang traffic, no hassle sa kalsada. Ganon talaga pag maaga. Hindi rin siksikan sa elevator. Agad akong pumasok sa office ni boss, saka ipinatong ang mga folder. Lumabas ako at ipinasok sa drawer ang bag ko, saka nagtungo sa coffee machine. Nang marinig ko ang mga yabag, tumigil iyon sa kung saan ang desk ko, pero di ko pinansin. Heist, mukhang late ata si Miss Di Matibag at di nagawa ang pinapagawa ko. Tinig ni boss. Napangiti ako ng sarkastiko. Gumawa na rin ako ng para sa kanya. Dinala ko iyon sa office niya na nadatnan kong nagbubuklat ng folder at tila nabigla pa sa pagpasok ko. Good morning, sir. Seryoso akong bumati rito. Good morning. You did a great job. Puri nito sa akin. Thank you. Maikli kong sagot sa kalalabas na. Napapangiti pa itong hinihigop ang kape na tila nasisiyahan. Napailing na lang ako. Mabilis ang oras na gumapang. Alas 11 na
At malapit na ang lunch at marami-rami na ring nagpasang empleyado na isinusumiti kay Sir Frank para magpa-signature for approval. Pumasok ako sa office. You always enter without knocking. Ika niya na nakapatong pa ang mga paa sa lamesa habang naglalaro sa mobile phone niya. I'm sorry. Pagpapakumbaba ko since inaantok pa ako. Ayoko namang makipag-agrumento dito. Wala pa talaga kasi akong tulog. Inilapag ko ang mga papers saka sinabi ko ano ang gagawin niya. Sit down. Utos niya sa akin. Turn on the papers and read it to me. Nakatuon pa rin ang mga mata sa nilalaro. My God! Boss ba talaga to? Sir, it's not my job to see all the documents, lalo na ang basahin nito. I will allow you. Sit down. Hay nako, nakakatamad, nakakapangalaiti, nakakahilo makakita ng mga words. I refuse, sir. This is too much. I did all my works even at home. Ngayon naman, itong trabaho mo, ako ang pinapasalo mo. Di ko na napigilan magreklamo. It's your job to do all the things I say. Walang pakialam niyang sabi. Ganun? Sige, eto na lang. Total, dyan ka na lang magaling. Idi maglaro na lang tayo. Kung sinong matatalo, siya ang gagawa niyan. Lumuwang ang labi nito na tila ng uuyam. Are you serious? Sige, game. Pero I'll remind you na panalo ako sa kahit anong laro. Pagmamalaki pa nito. So nagsimula na nga kaming maglaro one-on-one. Habang naglalaro kami, nangingiwi ako sa paulit-ulit na pagkamatay ng hero ko. Natatawa-tawa naman si boss. Ang boring, di ka man lang nakatira. 2 turrets of yours are all gone. Malapit na niyang maubos ang tori ko. Pa-chill-chill na lang siya habang panayhusga sa hero ko. Tumingin siya sa akin. Ganon din ako sa kangumiti ng malapad. Sunod-sunod kong inatake ang mga minions niya. Ganon din siya. Fully item na ako, kaya napakalakas ko. Nabigla siya nang unti-unti ko siyang natatalo. Well, he don't know. Napanalo din ako sa larangan ng mga laro. Napalakas na boses niya sa nakikita. Napalakas na boses niya sa nakikita. Dinaglaon ay natalo ko siya. How's your day, Mr. Delfrega? Masarap pala sa pakiramdam na matalo ang isang pro. Pang-aasar ko pa dito. Hey, well, wait. Tawag nito sa akin na tila nagdadalawang isip pa. Umupo ka, read this to me. Muli pa niyang utos na ikinagalit ko. Sarap talaga niyang balatan ng buhay. I'll treat you later, come on. Ngayon, nanunuyo na ito. Napaisip ako kaya ginawa ko na lang at padabog akong umupo at kinuha ang mga papers. I smirk while looking at Sir Frank. Hawak ko ang cellphone ko. Oh, but why are you looking me like that? Walang pag-aatubili niyang tanong. Since di ka naman tumupad sa usapan, I rather post my victory. Na-SS ko kasi yung pagkapanalo at pagkatalo mo. Ano ang magandang caption dito, sir? Tanong ko na ikinalaki ng mata niya. Hey, don't do that. Pinagbigyan lang kita, okay? Babawiin ko yung palilibre ko sa'yo if you do that. Pagbabanta pa nito as if napaka-big deal ng free lunch niya sa akin. Tinakot ko lang naman siya. Pero sa totoo lang, gusto nang umidlip ng mga mata ko. Binuklat ko ang bawat papeles sa kabinasahan ang may Down syndrome na si Frank. Daig pa ang special child sa kakupada nito. While I'm reading the process of the documents, ay inutusan niya akong i-separate ang pipirmahan niya at ang hindi. Napapahikab na ako. Nag-blur ang mata ko sa mga letra. Are you sleepy? Tanong nito. Hindi siguro. Panguuyam ko pa. It's obviously na inaantok ako para naman ma-realize niya kung ano pa bang pinapagawa niya sa akin. Okay. Maikli niyang sagot. Grabe. Wala talagang puso. Inignore lang ang puyat ko. Masama ang loob kong binabasa ang bawat pahina
Napansin ko, mas marami ang nireject niya kesa ina-approve. We're done. Don't go, Miss Di Matibag. Someone will arrive. Sabi niya na ikinataka ko nang biglang may kumatok. Pasok. Pumasok naman ang kumatok. Sir, delivery po. Isang delivery boy pala ang dumating. Nagpa-deliver pala siya ng pang-lunch. Mukhang masarap ito kasi nasasamyo ko pa ang halimuyak nito. Bigla akong nagutom sa kanahawakan ang tummy ko. Napalunok pa ako ng laway at tila ba'y nawala ang antok ko. Nang mailapag ng delivery boy ang pagkain ay umalis na ito. Now, let's eat. Masaya pa nitong sabi. Wait sir, may kukunin muna ako. Ah, sige. Bilisan mo ah. Agad akong lumabas at kinuha ang baunan ko. Pagkatapos ay bumalik ako. What's that? Obviously, baunan. Ah, okay. So, let's eat na? Anyaya ni boss. Napapangiti ako. Bumabawi talaga. Ipinatong ko ang baunan ko sa lamesa niya saka binuksan. Pagkabukas ko, ay sinuri niya ito ng mata. What kind of food is that? It's look like a dog food? Direktang komento ni sir. Wala talagang pakundangan. Kung sa bagay, hindi niya ito makikilala dahil na-mix ko na ang rice at pinakbit. Ah, hindi mo alam to? It's a classic food. Mayaman ka tas di mo alam? It's a smash squash with a baby shrimp. Pagsisinungaling ko, para kasing engot. Really? Parang di naman yan classic. Walang ano-ano'y isinubo ko sa kanya ang pagkain. Napanganga siya nang wala sa oras. Nang inunguya na niya ito ng dahan-dahan, ay nagsasalubong pa ang kilay nito. It's delicious. Tanging naisagot niya. Nilagyan ko ang takip ng baonan ko ng pagkain ko. Kalahati iyon, tas binigay kay sir ang nasa baonan ko. Nagtaka siya, but he didn't refuse. He ordered food. Burger yun at drinks. Mamahalin naman yun. Tahimik kaming kumakain and after that, ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin. Tumayo siya saka itinuro ang sofa. Umupo ka na doon, lalabas lang ako. Dito ka lang muna. Utos niya. Tumango na lang ako. Saka sinunod ang sinabi niya. Di nagtagal ay napahikab ako at sumandal na. Di ko na malayan na sa sobrang antok ko ay nakatulog ako. Nadatnan ko si Di Matibag na natutulog na. I didn't wake her up. I know, puyat siya. Sinadya ko talaga ang tulungan niya ako cause I need her to explain it to me. Nakakaanto kasi pag ako gumagawa. Sinadya ko magtagal para makatulog na rin siya. Di yun matutulog hanggang nasa loob ako. Lumapit ako sa kanya na nakahalokip-kip pa sa kanyang mga braso. Tila giniginaw sa aircon. Inihiga ko siya. Then I cover her body using my coat. As I'm doing that, napatitig ako sa kanya. She's so simple, but her beauty is hiding on her style. Style na nakasalamin at nakapulupot na buhok. Idagdag pa ang bangs nito at pormahan ng isang estrektang magulang. Napangiti na lang ako. I go back to my chair and review about sa medicine na ilalunch namin. This time, aayusin ko na ang lahat. After 4 hours and 30 minutes, Sir, sorry. Balikwas niya sabay pa umanhin. Hey, bakit? Ano nangyari? Tanong nito. Natawa ako, nakalimutan na niya ang pagtataray niya sa akin. You're tired, that's why. Hinayaan na lang kita dyan. Napayo ko na lang ang ulo nito. Anong oras na po ba? It's 4:30 p.m. Maikli kong sagot. Nanlaki pa ang mga mata nito. Saka nagmadaling tumayo, saka pinagkukuha ang bag at lumabas. Di man lang nagpaalam. Napailing na lang ako sa inasta niya. Kinuha ko na ang coat ko nang bumalik siya ulit. This time, nginitian ko na siya. Sir, may invitation po para sa inyo. Abot niya sa akin ang invitation letter. Agad ko namang binuksan iyon. Pagkabukas ko ay isang celebration ng DYI Corporation na pagmamay-ari ni Sareco Gale. Sa 6 p.m. na gaganapin ito. After off duty, pupunta tayo doon. Sabi ko, ha? Kailangan ba ako doon? Tanong niya.
It's okay. At ako naman ang kasama mo. Saka, ihahatid kita. Tanging na isambit ko. After an half hour, ay tiningnan ko ang wristwatch ko. Nagmadali akong tumayo at inakay si Miss Di Matibag. Tumalima naman ito. Mabilis kaming naglalakad. Iniisip ko kung aabot pa kami sa shopping para makapagpalit man lang ng susuotin. Pagkarating namin sa parking lot ay napaisip ako, shit, nananadya talagang matanda upang malate ako. Kaya ngayon na lang niya sinend ang invitation. Kala niya di ko alam. Nasambit ko na lamang. Bakit sir? It's a celebration lang naman. Kung di ka komportable pas muna tayo. Suwestyon nito. No, we can't. Invited ang lahat ng mahahalagang magiging business partner natin. Seryoso kong sabi. Di na to umimik after kong sabihin iyon. Nang sumakay na kami sa sasakyan ko, ay tinatansya ko na ang oras. Kung saan kami magsashop muna ng susuotin namin. Pero sa pagkamalas-malas ay super traffic pa. Napalunok si Di Matibag. Liliko ka ba? Tanong nito. Yeah, we need to shop first. Di tayo pwede mapakita ng ganito. Party ang pupuntahan natin. Explanation ko. But we're running out of time. Diretso mo na lang. Kasalanan din nila kasi late na nila ibinigay ang invitation. Sabi niya sa akin. I think she's right. So I decided to go straight forward. Bahala na. Sumakto naman ang pagdating namin. Lumabas na ako. Marami na ang dumating sa tinutukoy kong resort ni Mr. Gali. Pinagbuksan ko ang sekretarya ko. No, I won't go. Pagtanggi niya, and why? Look at me. It's not suitable for me na pumasok dyan. Ikaw na lang, sir. Sabi niya. So aware pala siya sa kabaduyan ng suot niya. Napangiti ako sa kabinuhat siya papalabas. Hinawakan ko ang kamay niya saka pumasok. I didn't expect na gagawin sa akin yun ni Frank. I mean, natameme ako sa pagbuhat niya sa akin. Saka ako inakay sa loob. Seryoso siyang naglakad. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya nang nasa harapan na kami ng pintuan. May bodyguard doon sabay bati sa amin. Chill ka lang, okay? Sabi pa nito sa akin. Ang cool din pala niya. Nang pagkapasok namin, ay binati siya ng isang may edad na lalaki na nooy may mga kausap pa. Nakahawak ng kopeta. Hey, Mr. Del Fuega, come here. Tawag niya rito. Lumapit naman kami. Mr. Jackson, this is Frank Del Fuega, the heir of Renato Del Fuega from Lucenas Corporation Company. And Frank, this is Gab Jackson, one of the successful businessmen in the US. Why don't you propose the incoming launch of the medicine na pinaproject mo? Patawa-tawa pa nitong sabi na tila nang iinsulto. Iyon pala si Mr. Rico Gale, kausap sina Mr. Jackson at Mr. Uy. Oh, hindi ka na rin nagpalit. Hindi ka man lang nagbibigay respeto sa bisita. Segunda ni Mr. Uy sa pang-uuyam kay Sir Frank. Tila pinagkakaisahan siya. Yumuko at tumawa ng bahagya si boss. Magsasalita na sana ito, kaso naunahan ko na. Well, kahit ano naman isuot niya ay bagay sa kanya. Wearing a tuxedo terno with his black blazer is suitable for him. It's either from work or other occasions. And late na po na-receive ni sir ang inyong invitations. So, we have no time for that. That much respectful if you extract the situation. Masyado naman ho kayong napaghahalataan. Di ko napigilang sumagot. Naiinis ako sa lalaking to. But he's still my boss. Ganito pala sa business world. Di maiiwasan ang pang-aasar. Nang may lumapit na napakagandang babae. Matangkad at may pagkamorena ang kulay. Ngumiti ito saka nagsalita. Maybe your boss, but how about you? Tila nang lalait sa boses nito. Napatikhim naman ang mga kalalakihan dahil sa umiinit na tagpo. Oh, Mrs. Samantha Oy, you become more stunning. By the way, this is my new secretary, Miss Irish Di Matibag. Pagpapakilala niya sa babae. And, Miss Di Matibag, this is Mrs. Samantha Oy, my previous secretary. Diin pa nito sa huling salita na tila may kahulugan na di ko man lang mahulaan.
Nice to meet you, Mrs. Oy. I'm sorry for representing myself na itong itsura ko. Napasobra ata ang dedication namin sa work. Depends ako. Han, don't be too harsh, okay? Sabi ng matandang si Mr. Oy sa asawa na may paakbay-akbay pa ito sa bahimas sa balikat na halatang nandidiri ang babae. Lihim akong napapangiti. Mr. Jackson, Mr. Frank is currently doing his best for his new project and I hope mag-success na to di tulad ng napabayaan niya noon. Sabi ni Mr. Gali, I already knew that. Tapos na ako makipag-transact sa kanya so alam ko na yun. Sagot ni Mr. Jackson. Napangiti ng sarkastiko si Frank. Ikaw, Mr. Gali, you should focus more on your own business. Lalo na at balita ko ay paunti-unti na tong bumabagsak. By the way, it's nice to see you all. Pero hindi kami magtatagal ng sekretarya ko. Sagot ni Frank na tila binara ang bawat binabatong panghuhusga rito. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Saka sila tinalikuran. Good girl. Bulong niya sa akin. Ewan ko ba, pero pagdampi pa lang ng malamyos ng hininga sa aking tenga, ay iba ang nararamdaman ko. Pero kinakailangan kong ignorahin iyon. Ayoko ng ganitong feelings. Habang sakay na ng sasakyan sila Irish, ay may biglang sasakyan ang humarang sa kanila. Isang di umano'y van na humarang kina Frank at Irish sa kalsada. Nagsilabasan ang mga armadong lalaki na may malalaking pangangatawan, maitim na damit at lahat ay nakamas ng kulay itim na ang kita lamang ay ang pares ng mga mata at bibig nila na parang yung mga nakikita sa telebisyon. Nasa 5 katao ang lula ng naturang sasakyan. Agad tinutukan ng baril ang sasakyan ni Mr. Del Vega na nooy nakatigil. Fuck, who's the hell are they? Galit na sabi ni Frank na nooy pasekretong tumatawag sa emergency call. Nang mabuksan ang sasakyan nila Frank, ay hinablot ng mga kalalakihan ang dalawa upang mailabas. Miss Di Matibag! Pilit na kumakawala ang binata upang daluhan si Irish na nooy kinakabasan na ang mukha nito ng takot. Gaya niya ay nagpupumilit din itong kumawala mula sa pagkakahawak ng dalawang lalaki na bagaman di nakatutok ang baril nito sa kanya, ay mahigpit naman ang pagkakahawak nila dito. Sir! Sir! Naiyak ng tawag ni Irish sa amo. Pakawalan niyo siya, mga walang hiya! Galit itong sigaw sa mga lalaki. Kahit kinakabahan sa maaaring mangyari sa kanila, ay pilit pa rin siyang nagpapakatatag dahil sa babaeng kasama niya. Ayaw niyang kakitaan siya ng kaduwagan. Iniuntog ni Frank ang kanyang ulo sa isang lalaki na nakahawak sa kanya, kaya nabuwal naman ang huli. Mabilis niyang sinuntok ang isa pang nakahawak sa kanya bago pa ito makabuelo. Nang matumba ang isa, ay akmasanang dadaluhan siya noong unang inuntugan niya ng ulo. Subalit nahablot niya ang baril na naitapon ng kanyang sinuntok, dahilan upang maitutok sa lalaking aatake rito. Subalit, hindi ito gumana. Ibig sabihin, walang bala pala ito. Hindi na malaya ni Frank ang paglapit ng isa sa nakahawak sa kanya kanina at nasikmuran ito sabay suntok sa kanyang pisngi dahilan upang mabuwal siya sa kalsada. Dali-daling sumakay ang mga kalalakihan. Bago pa maisarado ang pintuan ng van, ay nakita pa niya si Irish na walang malay. Wala pa itong plate number, kaya inalala niya ang kulay ng van. Irish! Sigaw pa niya sa kapilit na tumayo upang sundan ang sasakyan, ngunit nakalayo na ito. Kasabay ng paika-ika niyang paglalakad patungo sa sasakyan ay ang pagdating ng mga pulis. Tumigil ito sa katapat niya, sabay sabing habulin ang van na nakaalis. Pero huli na. Ayaw magpaawat ni Frank dahil nasa panganib ang sekretarya niya at responsibilidad nito ang kanyang kaligtasan. Pilit na dalhin sa ospital si Frank. Subalit, ini-insist pa rin ito na hanapin ang sekretarya, kaya nagkaroon ng big operation. Operation na hanapin ang dalaga. Naalimpungatan ako dahil sa haplos ng isang kamay sa aking pisngi. Mr. Baygon? Nauutal kong sabi. Miss Di Matibag. Sambit nito sabay ngiti na may lungkot sa kanyang mga mata. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Uuwi na po ako. Sabi ko na lang.
May narinig akong dalaga na umiiyak sa kabilang kwarto. Nangunot ang noo ko kaya tumayo ako. Nagtungo ako sa lugar kung saan ko narinig ang boses. Nang madatnan ko ang may siwang na pinto, sinilip ko iyon at may nakita akong dalaga na umiiyak. Maganda ito at halatang takot na takot. May babae sa tabi nito na nagpapakain sa kanya. Batang-bata pa na halatang na-trauma sa kung anuman ang nangyari sa kanya. Yan ang isa sa mga kinuha ko mula sa bar. Biktima na naman ng mga taong hayok na hayok sa laman. Nanakawin ang kainosintihan ng walang kaalam-alam na biktima. Sagot ni Mr. Baygon na di ko na malaya na nasa likuran ko na pala. Napangisi ako ng sarkastiko. Good for you. Ani ko na tila nagpapahiwatig na napakabanal naman niya. Umalis ako sa kinatatayuan ko. Uuwi na ho ako at wala naman siguro kayong karapatan na pwersahin akong sumama sa inyo. Hindi kasi kita makakausap ng masinsinan kung hindi ko ito ginawa. Kung kaya, wala akong pagpipilian kundi ang kidnapin ka. And how about my boss? Nadamay siya at baka siya pa ang mapagbintangan dahil aakalain nila na pinabayaan niya ako. Si Frank. He's okay. Hinahanap ka nila pero di rin naman to magtatagal. Sabihin mo na kung ano ang nais mong sabihin. It's regarding about your father. We're in the verge of a huge problem. Kailangan niya ng magmamana dahil pumanaw na siya. I tried to reach you out but your mom refused to talk to us. Malungkot na sabi nito. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Wala akong maramdaman na lungkot. Nakita ko siya sa picture and based on how nanay told me about my father, nakakagalit. Oh, talaga? Sorry for your loss. Actually, I don't care. He's my father. Pero sperm lang ang nai-contribute niya sa mama ko. Pagkatapos, iniwan na lang kami ng basta-basta. Di ko na napigilan ang sarili ko na makapagtaas ng boses. Ano ba sinasabi sa'yo ng mama mo? Wala ka nang pakialam doon, kaya paalisin mo na ako dito. Ganyan mo na ba kinamumuhian ng kapatid ko? Ilang beses na niya kayong binalikan, kaso pinagtabuyan siya ng mama mo. He's a mafia leader, kaya kinailangan niyang unahin ang mga yun. When he got an opportunity to love someone, which is your mother, ay nangarap siyang magkaroon ng pamilya. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Isa lang na inject sa utak ko, at iyon ay ang ikinuwento sa akin ni nanay, at iyon din ang paniniwalaan ko. Let me go home, and I don't fucking care about the heritage of my late father. Galit kong turan. Napabuntong hininga na lang siya. Listen, your father has no choice. Madadamay kayo sa gulo kung nanatili siya sa inyo. Noong nagbubuntis ang mama mo, ay ipinaliwanag niya rito ang sitwasyon. Ngunit, dulot ng pagbubuntis ay mainit ang ulo ng mama mo at sinabi rito na dapat hindi na siya bumalik. Sayang at hindi mo siya nakikilala. Wika nito na animoy nagpapaawa. Hindi ako nagpatinag. Tapos ka na? Ibalik mo na ako. Malamlam kong sabi. Okay, I'll call the police. Tapos sila na bahala ma-explain kay Frank without knowing na involved ako rito. Sabi na lang nito. And by the way, if anytime that you change your mind, don't insist to call me, okay? Dugtong pa nito. I don't need his money. Diin ko sa huling salita upang maibaon sa kukuti niya ang pahiwatig ko. Sa kabilang dako ay nasa presento si Frank. Ipinapaalam ang bawat detalye about sa nangyari kanina. Hindi siya magkandamayaw sa pag-aalala kay Irish. Hindi rin niya maintindihan kasi kung ano ba ang motibo nila sa babae, gayong hindi naman mayaman si Irish. At mas lalo siyang naguguluhan dahil sa isiping bakit walang bala ang mga baril. Kung susumahin ay, si Irish lang talaga ang pakay ng mga iyon. Nang walang ano-ano'y nagring ang kanyang cellphone. Mula ito sa mga pulis na inutusan niya. Sir, nabawi na namin po si Miss Dimatiba ang kaso. Nakatakas ang mga dumakip sa kanya. Pagsisinungaling ng pulis, nakahinga ng maluwag si Frank saka pinatay ang telepono. Pagdakay, nagtungo na siya sa kanyang kotse. Nang marating na niya ang lugar na ibinigay ng pulis, ay agad niya nakita si Irish na takip na tuwalya. Dali-dali siyang bumaba sa kaniyakap ang babae na nooy takot na takot.
Takot na takot pakunwari upang di mapaghalataan kung ano ba ang katotohanan. Are you okay? Sinaktan ka ba nila? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang sabi ni Frank. Oo, masakit. Sagot ni Irish na tila nahihirapan. Anong masakit sa'yo? Masakit yung higpit ng yakap niyo, sir. Di na ako makahinga. Agad-agad kumawala ang lalaki mula sa pagkakayakap at saka tumikim pa ito. Hinablot na lang nito ang kanyang kamay sa kaakay sa sasakyan. We will go to the hospital. Okay. Maikling sagot ng dalaga na nangingiti pa sa reaksyon ng binata. Di niya inakala na sa pagiging nakakainis nito ay may malambot din pala itong puso. Dahil sa pag-aalala nito sa kanya kanina bilang isang hamak lang na sekretarya, ay napatunayan niyang mabait din pala ito. Irish! Nay, nasaan po ba si Papa? Bakit po pala niya tayo iniwan? Tanong ko mula sa aking ina. Iniwan na niya tayo dahil mas importante sa kanya ang trabaho niya kaysa sa sarili niyang pamilya. Di po niya tayo love? Hindi, dahil kung mahal niya tayo, di sana buo tayo ngayon. Baka naman po naghahanap siya ng pera para maging mayaman tayo. Inosente kung sabi rito, dahil umaasa pa rin ako na may dahilan si Papa na maayos at hindi dahil sa hindi niya kami mahal. Sabi ngang iniwan na niya tayo. Sagot ng aking ina na tinaasa na ako ng boses. Halata sa tono nito ang hinanakit at pait na idinulot sa amin ni Papa. Nanahimik na lang ako. Kaya naman kitang buhayin at bigyan ng magandang kinabukasan. Kaya kong maging ama at ina sa'yo. Naiyak na ito, saka ako naiyak. Napaiyak na rin ako dahil sa murang edad ay alam ko nang lalaki akong walang masisilayang ama. Ngunit dahil sa tatag ni nanay ay nagpakatatag na rin ako. Pinatigas ang puso at walang sinasanto kung nasa tama ako. Ipinagkait sa ina ko ang magandang kinabukasan pagkatapos mabuntis ng aking ama at iwan ito sa ere. Siya pa naman ang mag-aahon sa kanyang mga magulang, ngunit nabigo nito ang mga magulang. Namatay na lang silang naghihirap pa rin. Naging labandera ang ina at kung ano-ano pa ang mga pinasok nito. Nagpatuloy ang buhay nila at umahon ulit. Naputol ang isipan na iyon na magsalita si Frank. Here's the water. Abot nito sa kanya. Sa isip ng dalaga ay masyado nang praning ang boss niya simula nang mawala siya. Siguro takot itong magkaroon ng bad image ulit pag napahamak siya. Pero kita naman sa personalidad nito ang natagong totoong kabutihan niya. Habang nasa biyahe ang dalawa, ay minabuti ni Frank na wag mo nang tanungin si Irish patungkol sa nangyari kanina habang hindi pa sila dumarating sa ospital. Sir, iliko nyo na lang ho dyan. Pakiusap ng dalaga. Why? Hindi dyan ang direksyon ng ospital. Pagtataka ang sabi ni Frank, iuwi nyo na lang ho ako. Mas makakabuti yun. But you still in state of shock. Kaya we need to go at the hospital. Pagkukumbinsi pa nito, no, I need to go home. Mas mag-aalala ang nanay ko pag nalaman niya ang nangyari. Kung pwede sana, ilihim natin ang tungkol sa nangyari. Wala lang nagawa si Frank kung hindi sundin ang dalaga. Pag-uusapan natin bukas kung ano ba talaga ang nangyari sa'yo. Wika ni Frank. Tumango-tango na lang si Irish bilang pagsang-ayon. Nagtungo na sila kung saan nakatira si Irish. Naawa siya sa babae nang makita ang sitwasyon sa lugar nila. Parang pang squatter area ang dating nito. O baka nga squatter area talaga to. Tumigil ang sasakyan sa isang maliit na bahay. Bungalow style na pwede na sa maliit na pamilya. Kulay pink ang pader, bagaman maliit pero malinis naman. Sa labas ng bahay ay may aling naglalaba. Gabundok ang damit na kanyang lalabhan. Tumingin sa direksyon ng sasakyan ang ali. Bumaba si Frank sa sasakyan upang pagbuksan si Irish. Tumayo naman ang ali nang makita ang anak na lula ng sasakyan. Aba anak, may dadalhin ka palang bisita eh. Ba't di ka nagsabi kaagad? Sabi ng ali na lumapit kina Irish. Ma, si Sir Frank Del Vega po, ang boss ko. Sir, ito naman ang ina ko, si Nay Rosa. Pagpapakilala ng dalaga sa isa't isa, nagmano si Frank kay Aling Rosa na ina ni Irish. Magandang gabi ho. Bati ni Frank. Magandang gabi din.
Aba napakamagalang naman ng boss mo, Irish. Halika na kayo sa loob. Pag-anyaya ng alis sa dalawa. Pagkatapos ay agad pinaupo ang bisita. Malinis ang loob ng libutin ng tingin ni Frank ang loob. Malinis at napakagaan ang ambience nito. Yung tipong, sa kaaliwalasan nito ay gagaan ang loob mo kahit sobrang stress mo. Huminga ng malalim si Frank at sumandal sa sofa. Diyan muna kayo at kukuha ko ng juice. Paalam na Aling Rosa. Nangiti naman ang dalawa bilang tugon. Magaan ang loob ko while andito ako sa tahanan nila Miss Di Matibag. Her mother is so caring that I could not avoid to not envy with her mom. I lost my mom when he ran away with the other man. Maswerte si Irish. Bumalik na si Aling Rosa saka inaabot sa amin ang isang basong juice. Natural na kahil ang ginawa niya at masarap ito. Napawi ang tuyo kung lalamunan. O anak, ikaw na muna ang bahala sa boss mo at ako'y maghahanda na ng hapunan para sa inyo. Utos nito, wag na ho, aalis naman ako kaagad. Tutol ko dahil makakaabala lang ako. Ano ba naman kayo? Malas pag di napakain ng bisita ng gabi. Patwiran pa nito. Wala na kaming nagawa kung hindi hayaan na lang ito. Pasensya ka na sa nanay ko. Paumanhin ni Irish. You're lucky that you still have your mom. Ika ko. Ngumiti na lang siya sa akin. First time ko siyang makita. Nanginitian niya ako. Sa trabaho, halos araw-araw may giyera sa pagitan namin. Her smile is so sweet. Looking at her soft side makes me feel unusual. Oo, unusual kasi may iba sa kanya. Siguro, dahil nakilala ko siya bilang mataray na di matibag. Umaamo din pala pag nakikidnap. By the way, pasensya ka na sa abala. Sabi niya na ikinakunot naman ang noo ko. For what? Bukas na natin pag-usapan. Sagot niya. Gusto ko uling tanungin ito, kaso dumating na ang mama niya. Anak, halina kayo at na makakain na kayo. Sige ho. Masarap ang pagkain na inihain ni Aling Rosa. Tinulang manok daw iyon at pinainit lang niya. Napaisip ako na ganito pala ang buhay ni Irish. So simple but faithful. Yung pag-uwi mo, marerelax ang buong kalamnan mo. Thank you. Sabi niya sa akin nang ihatid niya ako sa labas. No worries and I'm sorry. Ha? Why? Pagtataka niyang tanong sa akin. I'm sorry kung kamutikan ka na mapahamak ng dahil sa akin. Sagot ko na ikinangiti niya. Her smile is so sweet that I could not avoid to stare at her kissable lips. Wala ka bang balak umuwi? Goodbye, see you tomorrow. Susunduin na lang kita bukas. I smiled at her, sabay wink. No need, may motor naman ako. Baliktaray na naman niya sa akin. Motor? Sabi niya na tila may inalala. Naiwan ko palang motor ko. Shit. Tampal niya sa kanyang noo. So, I'll fetch you tomorrow, okay? You have no choice at baka mapahama ka pa. I chuckled habang lumalabas na naman sa mukha nito ang pagkainis. Mukhang normal na ang lahat dahil bumabalik na naman ang katarayan niya. Okay, maikli niyang sabi. Umuwi ako sa sarili kong bahay. Tinawagan ko kaagad ang inatasan kong nag-imbestiga sa nangyari kay Irish. Alam ko at may kutob ako na hindi basta-basta mga kidnapper yun. Nagring ang phone ng kabilang linya. Di naglaon ay sinagot din ito ang tawag ko. Hello? Mr. Del Frega? Hello? Ano na ang nangyari sa investigasyon mo, Mr. Castro? Sir, mga typical kidnapper lang ho yun. Base sa investigasyon. Di ho kasi fully armed tulad ng sabi nyo. Walang bala ang baril. Saka noong mako-corner na sila, ay doon lamang hinulog si Irish mula sa van. Siya ka pinaharurot ang sasakyan upang makatakas. Pero patuloy pa rin namin tinutugis ang gumagawa nun, sir. Mahabang paliwanag ng isang chief of police na si Mr. Castro. Ibinaba ko na ang phone ko pagkarinig sa statement ni Castro. Bagaman, nababagabag pa rin ako, subalit isa yon sa pinagkakatiwalaan kong tao, kaya iwinaksi ko na lang ang isipin ko ang pagdududa. Bukas ay magpapadala na lang ako ng bodyguard. Hindi pwede malaman ni Frank ang tungkol kay Irish, maliwanag. Wika nang nasa kabilang linya. Opo, boss. Sagot ng chief of police na si Mr. Castro. Ibinaba na ng nasa kabilang linya ang telepono. Napahinga na lang ng malalim ang pulis.
Nakakainis pag nakapitan ka ng makapangyarihan, Sir Frank Del Fuego at Sir Taylor Baygon. Nasambit na lang niya sa kanyang office. Napakamot pa ito sa ulo sa inis. Siya ang pulis pero utos-utusan lang siya ng mga makapangyarihang negosyante. Ibinaba ko ang black shade ko nang matanaw ang 3 sasakyan na nagpark sa tapat ng bahay ng pinsan ko. Tukoy kay Irish di matibag. Sumilay ang ngiti sa isang sulok ng aking labi, ngunit agad ding napawi nang bumaba sa sasakyan ang tig-aapat na kalalakihan na naka-uniform ng Black American at may nakasabit pang earphone sa isa nilang tenga. For contact radio ata yun. At sa unang sasakyan ay si Mr. Del Fuego. Napangiti ako ng sarkastiko. Masyado atang naalarma ang isang to simula na makidnap si Irish. Seems that I need to go at di na pwedeng sundan ang pinsan ko. Mas delikado at baka makahalata pa sa Del Fuego, lalo na't alerto ito. Pinaandar ko na ang aking sports car. I need to go at the camp to see Luis. Speaking of Luis, who eventually the right hand of my late tito. Siya ang kasalukuyang nagmamanage bilang mafia leader habang wala pa si Irish. Temporary takeover lang iyon. Irish, who don't fucking care about the imperial of his father. Don't know if we're just wasting our time, giving a lot of effort just to convince her to acknowledge the heritage from Tito. I turn on the car and drive away from this place. Anak, bahay ba natin ang binubusinahan? Tanong ni Aling Rosa. Teka lang, sisilipin ko lang ho sa labas. Pagtataka kong sabi. Pagsilip ko sa bintana, ay dinig ko rin ang mga beke na nakatambay sa maliit na tindahan ni Aling Connie. Grabe, ang gwapo naman nila. Ang lalaki pa ng mga dibdib. Kilig na kilig ang mga baklang nakatambay. Napapayo ko naman ang 8 kalalakihan sa likod ni Sir Frank. Wait, Sir Frank? Tinutuo talaga niya na susunduin ako? At may dala pa talaga mga bodyguard? Naibulalas ko na lang. Anak, yung boss mo, sinusundo ka? Sabi ni Mama na nasa likuran ko na pala. Umamin ka nga sa akin, anak. May relasyon ba kayong dalawa? Ang dami pa talagang bodyguards, ha? Bahagya pang hinampas ng mama ko ang balikat ko. Manaman, ewan ko dyan. Inis kong sabi, Oy mga pogi, gusto nyo ng agahan? 150 lang. Kagat-labi pang sabi ng lider-lidera na si Anton. Antonia pala. May kakapalan ang makeup at morenang balat. Natatawa na lang ako nang magsalubong ang kilay ng boss ko na halatang nayayamot. Ano ka ba, anak? Wala ka bang balak patuloyin siya? Muli pang hampas ni Mama. Manaman, kanina pa kayo namumuro, ha? Bibig po ginagalaw, hindi kamay. Inis kong sabi, Irish, may bisita ka. Tawag ng pamilyar na boses mula sa labas. Ang matalik kong kaibigang si Georgia. Georgia is my best friend. She's working as a guest relationship officer sa isang kilalang bar. Been a week when his devoted customer took her for a vacation at Boracay na ikinatuwa ng gaga. She's beautiful, but her humorous attitude ang nag-uumapaw sa katauhan niya. She's real, makapal mag-makeup, and kulang sa tela, manamit. Despite of her job, I still treat her as my sister. Actually, siya lang ang malapit kong kaibigan. Hoy, ang lalim-lalim na naman ang iniisip mo. Paggugulat sa akin ni Georgia na hindi ko na malayan, na nakalapit na sa akin, na hindi ko na malayan dahil sa pagbabalik tanaw. Gia, buti dumating ka. Tili ko pa nang mag-sink in sa utak ko, narito na talaga siya sa harapan ko. Nag-akapan kami habang palundag-lundag. Tumikim si Sir Frank. Almost 7 na, Miss Di Matibag. Sabi niya sa akin. Pinapasok ko na siya dahil hindi niyo pinagbuksan eh. Pinapapak na sila ng tingin ng mga baking girls doon. Ika ni Georgia. Sorry sir. Nasabi ko na lang. Ipinakilala ko kay boss ang kaibigan ko. Nang magkakilala na ang dalawa, ay binitbit ko na agad ang aking bag. Nang makalabas kami sa bahay, ay nakatingin sa amin ang mga kapitbahay. Hays, mga marites talaga. Teka,
Ba't masyadong maraming bodyguards? Tanong ko. Di na pwedeng maulit ang nangyari kahapon. Sabi niya sabay pinaandar ang makina. Naiiling ako sa totoo lang, pero wrong timing eh. Nung makarating kami sa company, ay nakatingin sa amin ang ibang empleyado. Kauban naman na may kasunod na 8 bodyguards. Boss, mauna na lang ho ako. Pakiusap ko, pero hinawakan niya ang balikat ko na hindi man lang umimik. Mamaya pag kami lang, kahit boss ko pa to, sisermonan ko talaga to. Mas matindi pa pala to sa nanay ko. Si nanay, kakausapin ko siya mamayang gabi tungkol kay Papa. Bigla akong nakaramdam ng kakulangan sa aking pagkatao. Are you okay? Biglang puna ni Sir Frank. Tinabig ko ang kamay niya na nakahawak sa akin. Walang katao-tao sa elevator, kung kaya't kami na nagsisiksikan doon. Para kaming bulto na magkikipag-riot. Ano to? Overprotective? Pag-iiba ko. Responsibilidad kita, kaya pag may mangyari sa'yo, napatigil siya. Ano? Basta, sumunod ka na lang, ako ang boss mo. Sabi pa nito. Nakakainis talaga. Nakita ko sa refleksyon ng elevator ang mga bodyguards na bahagya pang nangingiting, pinipigilan lang. May nakakatawa ba, Lexus? Sabi ni Frank sa isang bodyguard. Napuna rin pala niya ang pagpipigil ng ngiti ng mga bodyguards. Sir, wala naman po. Para po kasi kayong magjowa. Nag-aalangang sagot pa nung tinawag na Lexus. Mukhang kaklose niya ang isang to. Manahimik ka na. Nairitang sagot ni Sir Frank. Inirapan ko naman sila. Pero iba ata tong mga nakuhang bodyguards ni boss. Nagsisikuhan pa sila. Tila natutuwa sa eksenang nasasaksihan. Nagpunta si Taylor sa bundok ng Calyx Mount. Yun ang tawag nila sa bundok kahit hindi naman iyon ang pangalan. Malayo-layo na rin ang naidrive niya nang makarating siya sa makitid na daan. Walang mga kabahayan at malayo sa syudad. Lumiko siya bandang kaliwa at tinahak ang naturang daan. It takes 1 hour and 15 minutes bago dumating sa isang camp. Madali lang ang daanan doon kahit sabihin pang gubat iyon dahil sadyang pinaayos bilang kampo ng tito niya. As a mafia leader, ay pinaglaanan talaga niya iyon ng oras para sa madaliang transaksyon. Wala rin namang nagagawi doon dahil exclusive for Jetro Madrigal ang bundok na iyon. Jetro Madrigal is a former mafia leader of an Ox group. Bumaba si Taylor sa sasakyan nang matanaw nito si Luis na nakikipag-ispadahan sa katunggali nito. Napangiti pa ang binata nang makita ang kalaban na puno na ito ng tadtad at patuloy pa rin namang lumalaban para sa kanyang buhay. Isa ito sa mga traidor ng grupo. Sa madaling salita, isa pala itong spy. Ngunit sa gaya ni Luis na buong buhay ay inilaan niya sa grupo, ay wala itong magiging takas sa kung sino man ang mang traidor. Dahil na rin sa eksperto na ito sa pagkilatis sa galaw ng kasamahan. In short, mabangis si Luis. Idagdag pa ang kagandahang lalaki nito, malaking katawan na halatang batak dahil sa training at ang sinseridad nito sa kinalakihang buhay. Kaya di nagkamali si Tito Jetro na maging kanang kamay niya ito. Nang lupasay na ang lalaki at tila di na kayang tumayo kung kaya, di na pinatagal ni Luis ang ganap. Agad niyang pinutulan ng ulo ang lalaking matagal na sa grupo. Grupo na nagpalin lang sa matatamis na salita mula sa ibang grupo. Mapapa sa kanya daw ang kapangyarihan if mapapabagsak nila ang Ox Group. Si Daniel, mahigit na 1 dekadang sinasamba ang Ox Group. Kung di lang siya nalinlang ng Mambalasik Group, ay di na sana niya sinapit ang ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Walang shocking moment. Sanay na rin si Taylor sa mga ganitong scene kahit di siya kabilang sa grupo. Hey, how are you, Luis? Mukhang di ka na bored sa lugar na to ah. Tanong ng bagong dating. Tinitigan lang ni Luis si Taylor. May bahid man ng dugo ang damit, ay lumapit pa rin ito sa kanya. Amoy agad ang pinaghalong pawis at lansa ng dugo. Ano na balita sa anak ni boss? Agad nitong tanong.
Well, mahihirapan tayo, lalo na't protektado siya ng boss niya. Narong-move ata si Papa for kidnapping her yesterday night. Nag-trigger yun kay Mr. Del Frega. And now, Lexus is around her. Alam mo din naman ang pang-amoy nun. The good news lang ay they have not found out who's behind the kidnapping. Paliwanag nito, tumango lang si Luis sa kanilang pasana ang lalaki. Hey, wala ka bang balak na anyayahan akong kumain? Reklamo ni Taylor na bagaman kilala na niya ang ugali nito, pero inaasar pa rin niya ang lalaki dahil sa pagiging matigas nito. Hindi siya pinakinggan ng lalaki at binuksan ang isang pintuan ng maliit na bahay. Eto naman, di pa rin nagbabago, masyadong seryoso sa buhay. Sabi pa nito, sabay sinundan ito sa loob. The camp is like a military camp. May mga shooting area ng barel, mga training na pangsundalo. May nag-iisang bahay doon, ngunit kapansin-pansin na walang guards o katao-tao rito. Well, in that case, puro CCTV ang nakapaligid kahit sang sulok ng bundok. May mga hidden gun din na isang push lang sa button ay siguradong masasapol sa kung sino man ang mga ngahas na manghimasok dito. Sa loob ay pangkaraniwan lang, ngunit may remote control iyon dahil nasa ground ang mahabang kumpanya. Yes, a big company, pailalim. Ganun ka-classic ang kampo nila, hindi basta-basta. Nang makapasok ang binata, ay pumunta siya sa maliit na kwarto. Umalingaw-ngaw ang buhos ng tubig. Malamang nagsha-shower si Luis. Umupo si Taylor sa kama. Luis, let's hang out. Pagyaya pa ni Taylor. Lumabas si Luis mula sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya mula sa bewang. Let's go to the club. Hayaan mo namang mag-enjoy. For sure, pagpipestahan ng mga chika babes doon ang katawan mo. Sayang ang body build mo. Dagdag convince pa nito. Alam kasi niya na hindi siya naglalabas. We should think more plans on how to convince Miss Madrigal. Seryoso nitong sabi. On weekends na, saka tayo gumalaw. As of now, maglaylo muna tayo. Just like what I've said before, Lexus and the other bodyguards ay nakabantay kila Irish. Mahirap na at baka mas matulugan pa tayo. Pakalmahin muna natin ang sitwasyon hanggang makampante na sila. Paliwanag nito. Why weekends? Cause it's Mr. Del Fuega's birthday. Big celebration yun, kaya bukod sa mawawalan sila ng pangamba, ay mawawala rin ang atensyon nila kay Irish. Pupunta tayo doon to talk to her. Napatango naman si Luis, saka kinampay ang kamay. Seryoso pa rin ito at pinapalabas na ang binata. No, I won't go outside unless pumayag ka na magpunta tayo sa club this night. Pagmamatigas nito, tiningnan siya ng mariin ni Luis na tila galit. Ayaw niya sa binata kahit kababata niya ito dahil sa kakulitan nito. Like him, he's hunk, handsome pero pasaway. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa kayang kontrolin ng papa niya si Taylor. He's such a certified bulakbol guy. Matinik sa chicks, panay night parties ang ginagawa nito. Pero ngayon, kahit papaano ay medyo nagkakautak na ito. Tulad ngayon, nakapag-suggest naman siya. Hinawakan ni Luis ang kanyang tuwalya habang dahan-dahang lumalapit kay Taylor. Akmasana niyang ibaba ang tuwalya nang tumayo si Taylor. Hoy Luis, hindi ako ba ding gago? Sa kapatakbong lumabas. Pagkahulog ng tuwalya sa sahig ay seryoso pa din ang mukha nito. Naka-boxers naman ito kung kaya tinakot lang niya kanina si Taylor. Nagtungo siya sa cabinet nito na kulay black, saka kinuha ang isang white shirt at maong na kupas. May konting sinadyang punit iyon na tila pang fashion. Bumakat sa damit nito ang dibdib. Balak niyang magtungo sa parlor upang ipaayos ang buhok saka ang bigote nito, knowing that he should look presentable sa darating ngang malaking selebrasyon. Frank's birthday. Kailangan makuha niya ang anak ng ama-amahan niyang si Mr. Jethro Madrigal. Bago ito mamatay mula sa sakit na lung cancer, ay inihabili nito sa kanya ang kaligtasan ng kanyang anak. Nagbalik siya sa nakaraan kung kailan naghihingalo ang kanyang ama-amahan. Luis, ipangako mo sa akin na ilalayo mo ang anak ko. Habili ng amahin. Opo sir. Mangiyak-iyak niyang sagot. Hindi dahil sa mamanahin niya, kundi tungkol ito sa kaligtasan niya.
Nalaman na ng ibang grupo ang tungkol sa anak ko. Siya ang hahawak sa buong kapangyarihan ko, kayong dalawa. Ngunit may sasabihin ako. Huminga muna ng malalim ang Ginoo dahil nahihirapan na ito. Sir, parating na ang doktor. You still need to hold on, please. Nahulog na ang mga luhang kanina pa nagbabadyang kumawala sa mga matang, hindi man lang dinadaluyan ng luha simula nang magbinata ito. Isa sa ating kasamahan ang magtatangka sa anak ko upang makuha ang kapangyarihan. Naudot lang ang paghahanap ko dahil di ko na kaya. Kung kaya, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang lahat pati ng kaligtasan ng mag-ina ko. Maipapatago ako sa'yo at ibigay mo sa anak ko pag nagkita kayo. Bagay na matagal ko nang gustong ibigay simula na ipinanganak siya. Ngunit dahil sa kanyang ina ay di ako makalapit. Naiiyak na rin ang may kaedara na lalaki nang muling makita ang imahe ng anak nito sa kanyang isipan. Tumango si Luis na hindi na pinigilan ang iyak. Pakisabi roon na noon pa man ay binabantayan ko na siya at mahal na mahal ko silang mag-ina. Pagpapatuloy nito, pati ikaw Luis, lagi mong tatandaan na mahal din kita. Anak. Pahabol nito. Di naglaon ay di na gumagalaw ang matanda. Nanlaki ang mata ni Luis saka nagsisigaw. Dok! Makailang tawag pa niya rito. Pinulsuhan niya ang nakaratay, ngunit wala itong pulso. Doon na siya tuluyang napahagulhol. Ang kaisa-isang taong itinuring niyang ama ay wala na. Ang taong napulot siya sa kalye nang makita siyang binubugbog ng kapwa binatilyo dahil sa inaagaw sa kanya ang kapirasong tinapay. Siya ang nagtaboy sa mga bata at kinupkup siya. Naging maganda ang buhay niya dahil dito. Nagkaroon siya ng ama, pamilya dahil kay Sir Jethro. Pinakain, binihisan at pinatuloy sa komportabling bahay. Nagbalik sa wesyo si Luis sa napaiyak. Hanggang ngayon ay di pa rin siya nakaka-move on mula sa pagkawala ng ama-amahan. Sa tuwing naiisip niya ito, ay di niya mapigilan ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ang mga luhang nagpatakan. Hawak na nito ang litrato nila na magkaakbay. Litrato nila noong graduate niya sa kolehiyo. Tumayo siya sa kahumarap sa vanity area. Inayos ang buhok upang magpunta sa syudad. Tutuparin niya ang habilin ng ama-amahan. Palabas na kami ng elevator, kasama pa rin namin ang batalyon ni boss. Nang makarating na ako sa desk, ay inilapag ko na ang aking mga gamit. Pupunta ako sa coffee machine para kay sir. Wait, Miss Di Matibag, pakitimpla rin ang mga bodyguards natin. Sabay kindat nito sa akin. Tumaas ang kabilang kilay ko. Bahagya pang nangingiti-ngiti ang mga bodyguards. Nilingon ko sila at agad namang tumingala ang iba sa taas na tila may tinitingnan. Ang iba ay sa ibang direksyon tumingin. Iniiwasan ang nag-aapoy na tingin ko. Teka, magstay ba sila dito? I mean, hanggang dito ba naman? Napakarami nila. Maging coffee girl na lang kaya ako. Reklamo ko. Yes, kaligtasan mo ang pinag-uusapan dito. Sagot nito. Akma sana akong sasagot, kaso sumibat na si sir. Bigla niyang ibinagsak ang pintuan. Wala naman akong magawa. Imbis na magbunganga ay ginawa ko na lamang. Pagkatapos, mabigyan ng coffee lahat ay nagtungo naman ako sa loob ng office ni boss saka inilapag ang kape sa lamesa. Miss Di Matibag, kung may darating dito, wag mo nang papapasukin, okay? Kung hindi naman about sa work. Seryoso niyang sabi. Yes sir. Maikli kong sagot. As I go out, napansin kong seryoso na siya sa kanyang ginagawa, which is impressive. Base sa mga naririnig kong feedback, he's kinda worst. Don't know what's the reason, pero sa nakikita ko ngayon, nagiging okay na. Napasimangot ako ng tuluyan akong makalabas. Kahit sino naman maiirita pag nakita mo ang 8 lalaki na nakahilera sa hallway. How can I concentrate on my work? Tumingin sa akin si Lexus, ngunit isang matalim na titig ang ipinukol ko rito. Bahagya siyang napatikim, saka umayos ng tayo, sabay tiger look with 45 degrees. Naka-chest out pa to. Good boy. Bumalik na ako sa trabaho ko.
10:50 a.m. na nang dumating si Ma'am Patricia. She's wearing a light yellow long dress. She looked dazzling on her OOTD. Mukhang nauntog sa sinabi ko last time na nagpunta siya rito. Habang papalapit siya, ay kunot ang noo nito. Seems she's a little bit confused. Sino ba naman di mako-confuse sa dami ng bodyguards? Hey, Miss Secretary. Di ko na siya pinatigil. Miss Irish or di matibag Ma'am Patricia. Sabay tingin sa kanya. Whatever it is, who's the hell care about it? Nagsisimula na naman ito. Only illiterate people who does not care about the virtue of manners. Sagot ko. What? Uminit agad ang ulo nito. Magtatanong lang ako pero... Pero ano? Ikaw nga ang magtatanong, ikaw pa ang may ganang mambastos? Pinutol ko ulit ang pagsasalita nito. Can't blame me. She's younger than me, pero di ata alam ang salitang respeto. Nasaan ang fiancé ko? He's inside. Sagot ko sa kalmang boses. Akma sana siyang papasok, kaso di niya mabuksan ang pintuan. Lock the door, okay? When it's about work, call me first before I decided to let someone get inside. Utos sa akin ni Sir Frank. Yes, sir. Ngiting sabi ko. Nginitian din niya ako. Then, he put the earpods on her ears. Ayaw talaga niyang magpa-istorbo. So I put the key on my pocket. Pinalak niya sa akin mismo ang pintuan. Bakit hindi tumabuksan? Baling niya sa akin. Well, ano ba ang kailangan mo kay sir sa oras ng trabaho? Tanong ko habang nakatutok sa computer. I'll talk to him about us and about these guys. Then, talk to him later, ma'am. When it's not about work, hindi kayo pwedeng makapasok. Yun po ang bilin niya. You can wait at the waiting area since 30 minutes pa before lunch break. Mukhang wala rin itong alam sa incident yesterday kasi tinatanong nito kung bakit may mga bodyguards dito. I'm her fiancé. Diin ito sa huling kataga. Fiancé/distraction. Sagot ko, nagpupuyos na ito sa galit. Subalit alam ata niyang di niya ako kaya. Tinalikuran ako saka nagpunta sa waiting area. Inilabas pa nito ang phone. Mukhang tatawagan ata niya si sir. Napangisi ako sabay iling. Oh, come on honey. Pick up the phone please. Irritabling sabi ni Patricia. Nagri-ring ang phone. Subalit hindi iyon sinasagot ng lalaki. Pasalampak itong umupo sa sofa upang antayin nilang ito. Tinitigan niya ng masama si Irish na abala sa ginagawa. So far, naiinis lang ito sa ugali niya. Hindi naman ito insecure sa itsura nito, kaya kampante siya na di siya magugustuhan ni Frank. Not like his previous beach secretary, Samantha. Speaking of Samantha, wait, is that she is? Mahina niyang sabi. Sinundan niya ito ng tingin na papalapit kay Irish. Naningkit ang mga mata nito sa inis. Medyo malayo siya sa pwesto pero bahagya niyang maririnig ang pag-uusapan nila. With her black super-duper fit dress na manipis pa. Ew! Pandidilat pa ni Patricia. Ipinatong ni Samantha ang dalang paper bag na parang pagkain ang laman sa lamesa ni Irish. Good morning, Miss Di Matibag ba yun? Bati ni Samantha na tila nakalimutan si Irish. Yes, Mrs. Oy. Sagot ni Irish. Napangiti si Patricia sa sagot ni Irish. Nakatalikod si Samantha, banda kay Patricia. Kung kaya hindi niya nakikita ang babae na kanina pa siya pinandidilatan. Napawi ang plastic ng ngiti ni Samantha dahil sa pagtawag niya rito ng Mrs. Why there are lots of bodyguards here? Pag-iiba niya sa usapan upang humupa ang tensyon na namumuo sa pagitan nila. Hindi ko alam kay sir. Tell your boss na gusto ko siyang kausapin. Utos ni Sam kay Irish. For what, madam? Sa amin na yun. Sagot nito na tila naiinis. Well, kailangan mo munang sabihin dahil wala siyang gustong papasukin sa office niya. He's too busy. Paliwanag ni Irish. May ibibigay ako sa kanya. Kulit pa nito. Di na nagsalita si Irish at tinawagan ang boss sa telepono. Naiinis naman si Patricia dahil nung siya ay di niya tinawagan si Frank and now
what she's doing. Hello, sir? Yes, Miss Di Matibag. Sagot ng nasa kabilang linya. Someone will talk to you. It's Mrs. Oy. May ibibigay daw siya sa'yo. Paliwanag ni Irish. It's up to you if papasukin mo. Okay. Maikling sagot niya saka ibinaba ang telepono. He said he's too busy. Work time ngayon kaya trabaho ang inatupag niya. Kung gusto mo, antayin mo na lang siya till lunchtime. Napangisi si Patricia sa sinabi ni Irish kay Samantha. What? Okay, fine. Inis na lang niyang sabi, maghihintay ka na lang sa waiting area. Andoon din naman si Ma'am Patricia. Sabi ni Irish kay Sam. Agad namang napatingin ang babae sa gawi doon sa waiting area. Nakita niyang nakangisi si Patricia. Naisip ni Samantha na kanina pa ito nakatingin sa kanya. No need, I got to go. Mukhang wala siyang pinapapasok. Even her fiancé. Pang-iinsulto nito sabay ngisi kay Patricia. Mahinang pagkakasabi ni Samantha, kaya din narinig ni Patricia. She rolled her eyes na magtama ang kanilang mga mata. Tila ba may silent war sa pagitan nila. Ganoon din si Patricia. Pakibigay na lang to kay Sir Frank mo. Pakisabi na ako ang nagluto ng yan. Pointing at the brown paper bag. Okay, no problem. Maikling sagot ni Irish. Samantha walk away. Nanghihinayang dahil hindi niya man lang ito nakausap. Nang makalayo na ang babae, ay agad namang lumapit si Patricia. Anong sabi niya sa'yo? Tanong nito. Like you, gusto rin makausap si Sir Frank. For what daw? Pinapabigay ang niluto nito. Direktang sagot sa bawat tanong. Matindi ang isang yun. May asawa na nga nang lalandi pa sa iba. After niya, paaasahin si Honey. Ngayon babalik-balik ang gago. Nasambit na lang ni Patricia. Napatingin si Irish kay Patricia dahil sa narinig. Ngunit agad niyang ipinagsawalang bahala iyon. Aantayin ko na lang si Han sa bahay niya. Aalis na ako. Paalam niya kay Irish. Okay, ma'am. Maikli niyang sabi. Kita ang inis nito sa mukha. Hindi alam ni Irish if dahil sa hindi nakausap si Sir Frank or baka dahil kay Samantha. Umalis nga ito tulad ng sabi niya. Sakto naman, nakakalabas lang ni Sir Frank. Lunchtime na? Bungad ni Frank kay Irish. Yes, by the way, umalis na si Ma'am Patricia and Ma'am Samantha. Maghihintay na lang daw si Ma'am Patricia sa bahay niyo. Si Ma'am Samantha naman ay may ipinabibigay. Iniabot ni Irish sa lalaki ang paper bag. Tinitigan lang ito ni Frank at di sana kukunin. Napahinga siya ng malalim. Nawala na kasi ang pagkagusto niya sa babae. She's doing it again, the way she did when she's still working here. Inabot naman niya ito sa kabinigay sa mga bodyguards. Let's eat. Anyaya nito sa dalaga. I have my lunch here. Nagbaon ako. Tanggi ng dalaga. Wala namang nagawa si Sir Frank. Ayaw niyang pilitin ito dahil baka magmukha siyang agresibo. Ewan ba niya kung bakit ang saya niyang makita ang dalaga. At sa tuwinay, gusto rin nito makasama. Inutusan niya ang mga bodyguards na magsikain na rin. Habang papalayo si Sir Frank, ay nilingon pa nito si Irish. Thank you. Sabi nito sa paraang di naririnig ni Irish. Tapos nang kumain si Irish, nakatanaw siya sa malawak na syudad mula sa kinatitirikan ng building ng Lucinas Corporation Company. Napakaganda ng tanawin. Ang liliit ng bahay, may mga sasakyan na dumadaan. Maraming tao sa labas, ngunit bawat isa ay may kwento. Alam niya sa sarili niya na may iba sa mga taong nakikita niya na masaya. Yung iba ay nahihirapan at ang iba ay may pinagdadaanan. Every window has its own story. Nagmuni-muni siya. Iniisip niya kung talaga bang binalikan sila ng ama niya. Kahit matatag siya, ay hindi pa rin niya maiwasang mangungulila sa amang ni minsan ay hindi man lang niya nasilayan. Umaasa siyang totoo ang mga sinasabi ni Mr. Baygon na hindi sila nito inabandona. Pero kahit totoo man iyon, ay hindi pa rin ito makakasama ang namayapang ama. Sumungaw ang mga luha sa mga mata nito. Maganda ang tanawin, no? Nakaka-relax sa utak.
Sabi ng boss ni Irish na ikinagulat ng dalaga. Manapa ay di niya sukat akalain na magtutungo ito rito at sisirain ang moment niya. Sir naman, ba't iba naman dito? Asik ng dalaga. Akma sanang lalayo ito nang makita na naman na nandoon din ang 8 bodyguards. Natampal na naman niya ang kanyang noo sa nakita. Sa ibang side tumayo si Irish. Anong masama? Tanong ni Frank. Well, kung kailan ako narito, saka naman kayo andito. Maktol nitong sagot. Anyone can go here whenever you want. Alibay nito. Ewan. Pumunta sa kabilang side ng rooftop si Irish, ngunit sinundan siya ni Frank. Ano ba? Free time to, kaya let me be alone? She shouted. Are you okay? Yeah. Bumaling si Frank sa mga bodyguard. Kumuha kayo ng coffee at upuan dito. Kahit tirik ang araw, the wind is cool. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga bodyguards. Bumaba ang 4 na lalaki. Kayo rin, magsisibabaan na kayo. Sabi niya sa mga natira. Tumango naman ang mga ito, hudyat na sumang-ayon sila. Nang makababa ang mga bodyguards ay hinarap niya ang dalaga. What happened? Nothing. I'm not a bad guy. Sabihin mo na, is there something bothering you? Wala. Matigas nitong sagot, ngunit halata naman sa mukha nito ang bigat na dinadala. Walang ano-ano'y niyakap siya ni Frank. Hindi naman nagpumigla si Irish, saka doon na bumagsak ang mga luha niya. Hinagod ni Frank ang likod niya. Senyales na karamay niya ito. Hindi na tinago ni Irish ang lungkot, bagkus ay iniyak niya na ito. In Frank's arms, she felt the care she's looking for, the security and comfort zone. Pakiramdam niya ay idinuduyan siya. Di naglaon ay kumawala siya kay Frank. I'm sorry. It's okay. I'm just thinking about my father. What about him? What happened to him? He's died. I'm sorry. Matagal na siyang patay pero namimiss ko siya. Aniya. Bagaman di malinaw kung anong klaseng patay, ngunit ang tinutukoy ni Irish ay matagal na itong patay sa puso niya simula ng bata siya. Hindi na sumagot si Frank, wala siyang masabi. Cause even him got a traumatic experience when his mother left and got accident. Pinaboran iyon ni Irish, mas gusto niyang pakinggan lang siya. Ayaw niyang magtanong nang magtanong ang boss niya. Biglang humagulhol si Irish. Tiningnan siya ni Frank, saka inilabas ang panyo. Pinunasan ang luha ng dalaga habang nagsusumamo ang mga mata nitong nakatitig sa mga mata niya. Idinikit ni Frank ang noo niya sa noo ni Irish na dinanlaban ang dalaga. Pagkatapos ay isang maingat na halik ang idinampi nito sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Irish, ngunit hindi ito nakagalaw. Hindi naman nagtagal iyon dahil niyakap siya ulit ng binata. Nang marinig nila ang mga paparating na guards ay kumawala sila sa isa't isa. Napangiti si Frank habang si Irish ay naiilang sa nangyari. She could not imagine why she don't even react. Ginusto rin ba niya iyon? Lumapit ang 5 bodyguards na may dalang 2 kape, 2 upuan at 1 lamesa. Umupo ang 2 doon na tila nagdi-date, saka nagsialisan ang mga iyon. Nang sila lang 2 ang nandoon, ay lakas loob na nagtanong si Irish, Hey, ba't mo yun ginawa? What? Parang wala lang nasagot ni Frank. Yung kanina? Alam mo ba, may fiancé ka. Patricia? She's not my fiancé. Malapit lang siya sa pamilya namin dahil kababata ko siya. She's like my younger sister, but she thinks that I'm her fiancé. Paliwanag ni Frank. Kahit na, di mo dapat ginawa yun. Reklamo ulit ng dalaga. Hinawakan na lang ni Frank ang ulo ng dalaga, saka yun ginulo. Bumabalik na naman ang katarayan mo. Naka-charge ka na naman ulit. Hindi ako ganong babae. Wala akong sinabi. Don't do that again. I like you. Walang kagatol-gatol na sabi ni Frank. Napatigil si Irish sa sinabi ng amo dahil parang nabingi siya sa part na iyon. Tinitigan niya ito. Ganon din si Frank. Nagtitigan silang dalawa
Saka na-realize ni Frank kung ano ang pinagsasabi niya. Dinapuan ito ng hiya dahil parang ang dali ng lahat. Just kidding. Bawi niya sa sinabi nito. Biglang nalungkot ang mukha ni Irish. She don't know how to react since this is the first time na makaramdam siya ng ganito. Para siyang nabobo. On Sunday ay birthday ko. Huwag kang mawawala doon, mahal ko. Sabi nito, saka tumayo at iniwan si Irish. Walang pag-aalinlangan niya sabi kay Irish. Napaka-awkward, pero ewan niya. Basta yun na yun. Naiwang nakatiwangwang si Irish, but ata bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya napaghandaan ang part na yun. OMG, why did I allow him to kiss me? Nagmukha akong cheap? Or should I say, easy to get? No way. Sabay kalampag ko sa lamesa ko. Wala na ang mga bodyguards na nakalinya kanina dito sa hallway. Buti naman at natauhan si Sir. Imposible naman kasi na may kikidnap sa akin dito sa loob. Inihilamos ko ang aking palad sa sobrang kahihiyan. Sa tuwing naiisip ko ang naganap sa rooftop para akong binubuhusan ng ice bucket. I don't know if he's telling the truth or should I say, binola-bola lang niya ako. Of course, Irish, you should consider that as lies. Wala namang dapat akong asahan doon. We don't care about him, okay? Sambit ko sa aking sarili. Is there anything wrong? Tanong sa akin ni Comag na di ko na malaya na nandito na siya ulit sa likuran ko. Kakainis talaga. Yes, sir. Ngumiti ito na parang maipinapaalala sa akin that sexiest mistake that I haven't done for my past life. Ikaw, sir. Asi ko rito. Ako? Bakit? Ikaw? Bakit? Of course, konti na lang, iisipin ko na kalahi mo na ang mga kabote. Sumusulpot na lang bigla-bigla, kainis. Wala ang kagatol-gatol kung sabi, I mean it. Maikli niyang sagot, tinitigan niya ako sa mata. You like the kiss? Ngumiti siya ng nakakaloko na tila inaasar pa ako. Nasa tabi ko na siya, nakatayo. Tumayo rin ako at hinarap siya. Lumapit pa ako ng kaunti. Nakita kong may paparating na nagtatrabaho din doon, kaya nangiti ako. May paparating, sir. Nguso ko sa mga daraan. Saka ko siya inapakan ng pagkalakas-lakas. Idiniin ko ang aking heels. Sisigaw ka, nakalalaki mong tao? Patutyada ko pa. Saka nginitian siya ng nakakaloko. Habang siya ay pigil ang hininga sa sobrang sakit hanggang sa nakalampas na ang dalawang babae. Saktong walang katao-tao kaya hinawakan niya ako sa mga balikat. Pagkatapos ay isinandala ko sa pader. Sige, gusto mo? Dagdagan ko pa ang halik? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Napapikit ako na nakalukot ang mukha ko. I heard him chuckle. Shit, pinagtatawanan niya ako? You wait for my kiss, ha? Sa inis ko ay iniuntog ko ang tuhod ko sa kanyang pagkalalaki. Dahilan upang mapayo ko siya at malulundag sa sakit. Kasabay din ng pagtuhog ko sa kanya ay ang pagkapunit ng palda ko sa likod. Stupid ka talaga kahit kailan, Irish. Ngayon, quits na kami. Nakita ko siyang naglulundag pa rin. Mukhang napuruhan ko nga talaga siya, kaya agad ko siyang dinaluhan upang alalayan. Ipinatong ko ang kamay niya sa balikat ko upang alalayan sana siya. Nagsalita siya na parang nahihirapan siya. Miss, di matibag? Nauutal niyang sabi. Isang halik mo lang, mawawala na to. Sabi niya. Pagkarinig ko doon ay agad ko siyang tiningnan. Nakangiti siya sa akin. Shit, ginugood time lang pala niya ako. Di ko na siya pinatulan sa pagkakataon na iyon kasi nagkakandaletse-letse lang pag nanlaban pa ako. Di ko siya pinansin bagkos, inirapan ko lang siya. Wait, sabi niya pero di ko na siya pinansin. Naramdaman ko na lang na itinabi niya ang coat niya sa bewang ko. Shit, nakalimutan ko na punit pala. Ihatid kita later para di mo na kailangan mag-commute, lalo na sa kalagayan mo. Kita pa naman ang kulay pink na pa. Sige, ituloy mo pa. Ibabaon ko sa ngalangala mo itong ballpen.
Pagbabanta ko, nag-hands up pa siya na tila pinapahiwatig na suko na siya. Basta later, wag ka nang magmotor. Ihahatid na lang kita at iwan mo ulit yung motor mo. Walang magnanasa na kunin yan sa garage since kasama kita. Suwestyon nito, I just nodded. Pumasok na siya sa office. Naiinis ako, sobra. Parang ang tanga-tanga ko this day, like OMG. Hindi pa nga kami, pero nahalikan na niya ako. At mukhang enjoy naman ang walang hiya. Pero, ba't di ko siya magawang iwasan? Gayong, ginaganon niya ako. Heist, mag-concentrate ka nga, Irish. Natatawa ako na nakasalampak sa upuan ko. Yung mukha niya kanina, galit na galit, pero nangangamati sa hiya at kilig. Pero kahit ganun, ang cute pala niya. First time kong humalik ng taong napaka-conservative. Obviously, her mother told me that he never experienced relationship. She's preserving herself for the man of her lifetime. And now, I gradually catch her tickles. I mean it, that I like her. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung paano. Maybe because she's rare. And I know she's not a kind of woman na pa-immature. Ano kaya kung regaluhan ko siya? Yes, I should buy something that she can't resist. Nangiti ako sa binabala ko. Puto yung sekretarya ni Frank. Inis na sabi ni Samantha. Pagkarating sa mansyon nila, naghubad na siya saka tumawag sa isang number. Wala ngayon ang asawa niya. She needs someone to talk to. Nang matapos mag-usap, ay muli siya nagpalit ng damit. Sinadya niya maging sexy ang dating kanina in a formal way. Pero she didn't meet Mr. Delfego. Mahal niya pa rin ito, pero sa kabagaran ng panliligaw nito ay si Mr. Oy na ang pinatulan niya. Kaya ngayon tiba-tiba siya sa kayamanan. Pero despite of all the luxury na natatamo niya, ay si Frank pa rin ang nilalaman ng puso niya. Huli na nang malaman niya na pakakasalan pala siya ni Frank at di na idadaan sa magkasintahan ang namagitan sa kanila noon. Nakabili na ng singsing si Frank, pero saka naman na i-prepare na ang lahat para sa kasal ni Samantha at Mr. Oy. Hinayang na hinayang siya, kaya ngayon ay tinitiis niya ang pandidiri sa asawa sa tuwing may mangyayari sa kanila. Umalis na nga ulit ang babae. Pagkarating sa destinasyon ay agad pumasok sa isang private house. Pagkapasok pa lang ay dumiretso na ito sa isang kwarto. Di pa man nakakapagsalita ang lalaki na nasa loob ay sinalubong na ni Samantha ang mga labi nito ng halik. Tumugon naman si Sandro. Saka pinagsaluhan ang pagkikita ang mainit na sandali. Matapos ang lahat ay nakasandal na ito sa braso ng lalaki. Bagaman hindi niya ito mahal, subalit alam din niya ang matinding pagnanasa ng lalaki rito. Ginagamit lang niya si Sandro Delfego, pinsan ni Frank Delfego, upang makalikom ng impormasyon tungkol kay Frank. Pababagsakin namin ang pinsan ko, paunang sabi ni Sandro. Don't worry, tutulungan kita. Pero you need to help me first. Ani ni Sam. Ano yun, Han? I-dispatch muna natin ang asawa ko. Suwestyon nito. Di naman makapaniwala si Sandro sa narinig. Why? Para ako nang humawak sa lahat ng ari-arian niya nang matulungan kita sa binabalak mo. Pagpapaliwanag ni Sam. Good idea. Wika ng lalaki sabay banayad na hinalikan muli sa mga labi si Sam na di naman tinutulan ng huli. Umupo si Sandro, saka nagsali ng red wine sa 2 kopeta na nakapatong sa side table. Nilagok ng dalawa ang kani-kanilang wine habang hinihimas ni Sandro ang braso ng babae.